Yun, okay. So, good evening po sa inyong lahat. Welcome po sa session 5 na ating klase sa Evidence that Demands Apologetics. So, let's open in prayer. So, dear Heavenly Father, I thank you once again, Lord, for this another opportunity, Lord, para makapag-aral po ng salita mo, Lord, to be equipped, Lord, to be trained, and to be further edified in our faith, Lord. I pray, Lord, na sana intercede for us, Lord. Mangusap ka sa bawat isa, Lord. Lalo na po ako bilang inyong lingkod, Lord. Nawa gabayan niyo ako sa pagturo ng salita mo, Lord. And I pray, Lord, na talagang yung pag-aaralan namin ngayon is makatulong nga po para lalo kaming lumalim at tumibay yung pananampalataya sa iyo, Panginoon. I also pray na sana wag lang maging technical problem. And I also pray, Lord, na sana yung iba ay makahabol po sa klase namin ngayong gabi. So again, may you be glorified, Lord, and I pray this po in Jesus' name. Amen. Ayun, so good evening, good night na. Okay, so good evening. Welcome sa session 5. I'm Brother Jeff Dominguez. So session 5 na tayo, no, which is sa book nyo, chapter 2 na. Okay, so 'di ba sa section na 'to, pinag-uusapan lang muna natin is yung sa Bible na paano siya i-defend. Question lang muna, binabasa niyo pa ba yung book? Yung totoo, taas kamay, sino yung binabasa yung book before the class or sige kahit after? Ba, Ma'am Rose. Okay, so nabasa niyo J.I. Ma'am Rose bago mag-start yung class, ba Ate Bel? Okay, kasi kaya ko siya sinabi kasi nga medyo mahaba yung contents ng book kung nabasa niyo, mahaba yung content and hindi ko siya kayang i-flash lahat dito sa klase natin kasi parang hahaba, hindi tayo kakasya sa oras, no? Kaya anong nangyayari dito sa class natin, parang summary lang, no? Parang pinapasadahan ko lang talaga siya. Yung may mga details na nilalaktawan ko na. So, kumbaga, yun nga, advice nga sa inyo, no? Basahin nyo rin yung book. Parang dalawa siya. Babasahin nyo yung book, tapos ang rule ko, ipaliwanag lang yung mga, siguro hindi nyo naintindihan o yung parts na ano. So, huwag kayong aasa sa lecture lang kasi marami akong nami-miss na parang tinatalo na parts dito sa ano natin kasi in order for time purposes. Tapos ano pa ba sasabihin ko? Yun, so mag-start na tayo, no? So, ngayong gabi ang pag-uusapan natin is yung Bible, okay? So, 'di ba last time ang pinag-usapan natin, parang in-establish lang natin muna yung first yung impression ni Lamar Dowell sa Bible, which is it is a very unique book. Kumbaga, walang ibang book na katulad ng Bible in terms of impact, in terms of parang yung popularity, saka yung history niya, nag-iisa lang talaga siya. And that uniqueness merits humanity's attention. Kumbaga, hindi mo siya pwedeng i-ignore lang. No, kumbaga, yung uniqueness niya is parang worth it, no? Kahit siguro kung talagang sarado yung puso mo, hindi mo kayang tanggapin or paniwalaan. At least, bigyan mo ng attention, no? Give it a chance ba? And wag yung aayawan mo na lang, no? Mali yung sabihin mo na it's just another book or it's just a fiction book. Kasi hindi. No? And yung grabe yung pag nakita naman natin, di ba? Grabe yung level ng uniqueness nung Bible talaga. So talagang ang conclusion nga natin, talagang it is supernatural, no? It's not simply something na kayang i-produce ng tao. So ngayon, sa session 2, parang susuportahan natin yung na-establish natin na yun, 'di ba? In-establish natin na okay, so yung Bible ay totoo, hindi siya fiction. So paano siya nabuo? Saan ba nanggaling yung Bible? Kung sino, 'di ba, hindi siya fiction. Okay, so sinasabi niyo totoo siya. O ngayon, paano nga siya nabuo? So yun ang gagawin natin ngayong gabi, no? So babalikan natin yung history ng Bible, paano ba siya nabuo, paano ba yung Bible na meron tayo ngayon, paano naging ganyan yan, no? Kasi hindi yan overnight na naging ganyan lang, no? Ang halba na ba na-establish natin last week, sinulat siya for a span of 1,500 years, no? Mahigit 1,000 taon, isang milenya ang inabot. Ibig sabihin may mga nabuhay na hindi nila naabutan yung completion ng Bible, 'di ba? Walang tao na nasimulan yung completion ng yung start ng writing ng Bible tapos nung natapos, no? So taga napakahaba. Okay, so yun lang and makakatulong to sa atin para kung sakaling may nagtanong sa inyo, parang paano mo nasabi na totoo yung Bible, ganyan, at least meron kayong idea somehow paano ipepresenta. Okay. So, sa mga umattend ng theology class ko, yung ito nakaraan lang, medyo familiar na sa inyo to, baka fresh pa sa inyo to kasi yung yung theology ng Bible, parang ito rin yung nadi-discuss yung bibliology. So somehow yun nga familiar siya. So, are you all set? Game na? Ito si Kuya Mon. Tayo lang natin.
So as usual, no, meron tayong papakinggan uling kaibigan natin. Pero ito maiksi lang, super maiksi, 7 seconds lang kasi sa TikTok to. Ay, saan na ba? So kita? Yes. Okay, Yep. mabilis lang to A bunch of white dudes looked into the Apocrypha and in the extra biblical text and decided they don't think that that fits their narrative. Okay. Nag-gets yung sinabi niya? O isa pa? Ulit. Ulit. Sige, wait lang. Isa pa. A bunch of white dudes looked into the Apocrypha and in the extra biblical text and decided they don't think that that fits their narrative. Okay, kasi ito sasagutin niya yun eh. Pero nag-gets niya yung accusation? Hindi. Yes, Kuya Jeff. Sige, si J.I. nag-gets daw niya. Anong accusation, bro? Kumbaga, hindi sinama yung apocryphal books dahil yung narrative na gusto nilang ipakita doon sa canon book sa 66 ay hindi siya parang pasok doon sa ano. Oo, sa very good, J.I. No? So, ang accusation nila, kaya na sinabi ni J.I., parang sinadya nilang hindi isama yung apocryphal, yung mga yung mga sobrang books no sa Roman Catholic Bible kasi parang hindi daw fit na dun sa gusto nilang sabihin. So parang kinasabi niya na yung apocrypha, book talaga yon, parang canon yon, sinadya lang alisin kasi nga hindi na fit sa narrative nila, sa gusto nilang ikwento, ganyan. So parang mayroong parang may conspiracy, parang ganun yung gusto niya iparating, para mayroong propaganda. So that's a grave accusation actually kasi parang sinasabi niya na yung Bible natin ngayon is parang agenda siya, no, propaganda siya ng tao. Meron silang gustong palabasin, tapos pinili lang nila yung mga books na pabor sa kagustuhan nila. Yung mga hindi nila trip, ayan, yung apocrypha inalis nila. So that's the accusation. And that's a grave accusation, no? Kasi pag sabi natin totoo 'yon, so lalabas na yung Bible is parang no, kumbaga hindi natin magkakatiwalaan yung Bible kung totoo ba kasi nga kung totoo lang yun kung totoo yun, mahirap hindi natin pwedeng pagtiwalaan yung Bible kasi lalabas na merong mga potential pala ng mga books na hindi naman canon na nailagay diyan, tapos merong mga canon sana hindi nailagay kasi nga ganoon na lang nangyari. Gets niyo yan kung bakit siya grave accusation? yes, Kuya Jeff. Oo, ulitin natin A bunch of white dudes looked into the Apocrypha and in the extra biblical text and decided they don't think that that fits their narrative. Okay, meron siyang sinabi pa na medyo na miss out na detail eh. A bunch of white dudes. White dude. Oo. So isa pang nagpapadagdag sa accusation yun kasi parang ang gusto niyang palabasin ni Kuya na yung Bible is propaganda ng mga puti, ng mga Western. No? Kasi di ba naalala nyo last time, yun yung reason kung ba't marami sa Asian countries ayaw sa Christianity, kunyari yung Japan, kasi ang tingin nila sa Christianity, propaganda ng mga puti, parang tool nila para kontrolin yung isip ng mga tao. So kaya niya sinabing a bunch of white dudes na this is a western, may racist na dito ideology siyang gustong ipasok na yung Bible. Pag pinagsama-sama natin, ang gusto niya iparating invention niya ng mga puti para kontrolin yung ibang lahi, no? And yun nga, no? So tapos ang sabi niya nga, pinili lang nila yung mga parts ng Bible na magfi-fit doon sa gusto nilang ikwento. Dirnap nila yung mga hindi yung sinasabi na canon sana. Naglagay sila ng most likely baka hindi canon. So nag-guess nyo na yung buong accusation? Yes po. Okay. And ang tanong, kung naalala nyo pa yung lesson natin last time, na kanino ang burden of proof? User. Accuser. Accuser. So si Kuya ang dapat may patunayan. No? Nag-akusa ka ng ganyan, Kuya. Where's your proof? No, hindi ako maglalabas ng prueba. Ikaw magprueba ng ano mo. At ikaw nag-aakusa sa Bible. Nasaan yung patunay na mga white men lang yan? Nasaan yung patunay mo na sinadya nilang i-drop yun? O, yan. So babalikan natin si Kuya mamaya. Okay? So ito sinagot din niya pero itsura nito. Okay, pero parang sarcastic yung Pero mamaya natin pakinggan yung sagot nila. So ito na tayo.
Okay, so ang last reminder ha, so limit the discussion sa topic lang ha, para yung support time purposes din, saka para hindi gumulo yung discussion natin. Kumbaga, pag-uusapan lang natin ngayon gabi is yung history ng Bible. Paano ba natin nakuha yung Bible? How it came to be as we know it today. Okay, so dalawang part yung sa book, how was the Bible written, and then who decided what to include. So sisimulan natin sa paano, and then sino, no? Sino bang nag-decide nung ilang books ba meron sa Bible natin? Sige nga. 66, 66, Oh, ilang Old Testament? 27, 39, 27, 39. Kalimutan na. Yung New Testament? 39 yun, yung 7. 27. 27, yun yung May baliktad ko lang. may 27. tip si Pastor Bong doon, di ba? Kung naalala nyo, para daw di nyo malimutan. Yung Old Testament na word, di ba ilang books meron sa Old Testament? 39. 39, 39. Ilang letters meron sa salitang Old? Tatlo. 3. Ilang letters meron sa salitang Testament? Oh, 9? 9. Oh, di Old Testament 3, 9, 39. Ang galing. Diba? Kay Ay, sa Pastor, New Testament. ayun, wala na. Minus nyo na lang daw sa 66. Ay, nasa sa 66. Di yun ang New Testament. May tutunan kayo. Pasabato si Pastor Bong. Ang galing. Okay. So how we got the Bible? Ito na tayo. Okay. Simulan natin. How was the Bible written? So this section will familiarize you with its construction and give you a greater appreciation for how it was compiled. Okay. So simulan natin sa mga materials na ginamit. So 'di ba sinulat siya ang tagal na, no, thousands of years ago. So nung time na 'yon, wala pa namang bond paper noon, no? Wala pang mga easily writable material. So anong ginagamit nilang panulat? Actually before pa sa Bible, ang ginagamit ng mga tao is bato, no? Stone Age, di ba? Bato. Oo, yung nag-uukit talaga silang ganun. Pero sa konteksto ng Bible na, no, sa time nila, meron na nito, no, yung papyrus. 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 Yeah. Okay, so papyrus was the Mahal. common writing material, especially until the 3rd century, for classical literature until the 6th or 7th century, and even for later some documents. So yung papyrus, gawa siya dun sa halaman, no? Yung detail, basahin nyo na lang sa book nyo. Parang in short, parang sa Pilipino, para siya yung abaka. Yung parang halaman, tapos tinatahi-tahi. Yan. So, kagandahan kasi sa papyrus, matibay yan. No, sagang tatagal talaga. No, hindi siya yung parang durable siya, no? Parang all weather yan, kaya niyang tiisin kahit anong ng weather, no? Syempre hindi siya immortal, pero at least kumpara sa normal na papel, mas matibay yan. So it's a very ideal writing material sa mga importanteng documents, so papyrus, no? So another uri pa ng writing na ginagamit. So yung mga Old Testament na mga books, yan ganyan. Yan yung mga materials na ginagamit. Ang isa pang uri is yung parchment. Okay. So ano naman pag tinignan mo sila, parang parehas lang, 'di ba? Parang kulay brown. Pero iba kasi yung papyrus gawa sa halaman, itong parchment gawa sa balat. No? So parchment is writing material made from the skins of sheep, goats, or calves, no? Such materials are very durable. Matibay din, 'di ba? Yun nga lang may sakripisyo kang hayop dito, no? So parchment scrolls have survived from about 1500 BC. Mas So, matibay. matibay din na. Paras matibay naman yan. Pero doon ako sa halaman. Sa papyrus, no? Ito kasi pero matibay din naman to, yung parchment, no? And actually, ito yung ginamit ni Paul, no? Ito yung preferred niyang writing. Mas sa preferred, baka ito lang yung mas available ng time niya. Kasi diba sabi niya kay Timothy, nung diba sa kulungan siya, tapos sabi niya, dali mo yung magamit ko, diba? When you come, bring the cloak that I left with Carpus at Troas, also the books, and above all, the parchment. Kumbaga very academic talaga si Paul, no? Nasa kulungan na, nag-aaral pa. Ayan, so yun yung inano niya. Na-mention yung parchment sa 2 Timothy 4:13, di ba? Amazing. And then, merong vellum. Okay, so may tinatawag na vellum. So, ano naman yung vellum? Sabi ni Josh McDowell, vellum was a form of fine, high-quality parchment made from the skins. Nagawa din sa balat, pero mas high quality. Parang ito, mga caps ang ginamit dito eh. So, vellum was often dyed purple. Parchment is an enduring material, even including the dye, so that some of the vellum manuscripts we have today retain that ancient purple. The writing on dyed vellum was usually done with gold or silver. So, mas high quality ito. Sabi, mas malamang mas mahal din. No, pero ang ganda tingnan, no, gold yung pang-ink nila, yung pang
'Di ba? Ink nila gold. So yayamanin. Okay, maganda, ang ganda tingnan, no. Yan. And next is meron ding mga bato, yan, yung mga ostraca, parang mga clay, no, stones sa bato, clay tablets, wax tablets. So diyan nagsusulat. Actually, yung sa ancient Near East, yung culture around Israel, karamihan sa kanila sa bato ang gamit, no. Kahit sa Egypt, 'di ba? Kaya pansinin mo yung mga writings dito sa clay tablets, hieroglyphics. 'Di ba? Kaysa ostraca, 'di ba? So sila yung mas madalas na gumamit niyan ng mga bato-bato. Kasi nga yung time na yun hindi pa advance yung yung industry ng publishing, kaya ganyan sila magsulat, no. And usually, share ko sa inyo, no, hindi rin lahat kasi ng time na yon read or write. Nagsabihin, yung mga nakakasulat noon yung mga yung mga mayayaman lang, no. So madalas nga sobrang yaman, mga hari lang. Kaya karamihan sa mga literature na mahanap nyo doon, kaya nag-decide kayo maging archaeologist, tapos maghahanap kayo ng mga ganito. 95% yung chance na ang makikita yung literature laging tungkol sa hari, laging tungkol sa government, no, kasi yun yung parang pinapatungkulan ng mga kwento doon, no? Bihirang-bihira yung sa mga usual na tao, siguro for academic purposes, pero usually kwento ng mga hari ang makikita mo diyan. Sa kanila sila yung nakikinabang sa mga ganyan, no? Sila ang hirap mag-produce ng ganyan, eh. Tapos ang ginagamit nila pag nagsusulat ng ganyan, kwento sa hari, kasi yung mga hari nung time na yun, parang yun nga, di ba, naniniwala sila sa mga Diyos-Diyosan. So parang naniniwala sila kailangan nilang i-please yung mga gods. Kaya kailangan nilang i-justify yung sarili nila before the gods. Kaya nagsusulat sila ng mga ganyan. Pero yun, dagdag lang yan. Dagdag trivia lang yan, no? So, ayan. And then, ano naman yung mga panulat ng time na yan? Okay, so yun, kung may bato, syempre, hindi naman pwedeng ballpen gamit mo doon, no? So, ang ginagawa nila, chisel, no? Pang sinsil. Sinisinsil nila yon. Meron Chisel. meron ding metal stylus, no? Depende dun sa material. Ito para mas pino yung sulat mo. Yung reed pen, ayan, medyo ano na yan, parang ball pen na yan. Parang siya tinawitsura yung kawayan. Tapos nilalagyan ng ink sa loob, no? So parang papunta na, no? Medyo nag-aano na. Tapos may ink na noon, no? Yung ink noon gawa sa uling, yung parang hinahalo lang daw sa gum, sa katubig. So yun na, ink na. Pero syempre, parang hindi siya durable kasi pag nabasa yan, sira yung ano niyan. So marami din, meron diyan gold nut yung minention doon sa book, kung nabasa niyo may gold nut, so mas okay yun. Yan. So meron na siya mga ganun doon, no. So nakakapagsulat. In other words, no, nakakapagsulat na sila noon. Sabihin kaya naman, no, medyo mahirap nga lang. Mahirap magsulat noon, saka much more magbasa. Okay? Yan. So ngayon, ano naman yung mga forms of ancient books? So alam na natin yung mga material. So paano sila nagsusulat na noon? Okay, sa unang-una, which is yung pinaka-familiar, is yung mga scroll. Di ba? May yan sa mga ninja lang, ha, meron din tayo niyan. So yung ano ba yung mga rolls or scrolls were made by gluing sheets of papyrus together or sewing sheets of parchment together with sinews from the muscles of a calf leg and then winding the resulting long strips around a stick. So di ba gagawa sila na ba, may isang page ka ng papyrus, may sinurat ka na doon. Ginagawa nila, pag yung page 2, tinatahi nila doon sa page 1. Dire-diretso lang yon, kahit gaano kahaba abutin. Tapos pagtapos na, iro-rolyo, no? Merong stick sa magkabilang dulo, tapos parang papaikutin doon, no? Para makano mo naman. So yun yung itsura nga naman. So ano lang, ha, wala pang Microsoft Word noon. So kung tinan mo, pantay-pantay yung sulat, di ba? Ang galing. Ang galing, di ba? Sulat kamay lang yan, ha? Pero yun nga, no? Talagang mahirap mag-produce ng scroll noon kasi talagang yung mga scribes na tinuruan para maggawa niyan, well-trained talaga sila. No, isang mamali lang nila daw diyan, ulit sila entirely. Kasi hindi nila pwedeng burahin yan, eh. So talagang very skilled, very careful. Tapos yung nasa kanan na picture, isa sa mga scrolls na nakita yan, parang hieroglyphic siya, pero ganyang kahaba. Sabi ni George McDowell, di ba, parang sa book, usually daw mga scroll nagre-range lang sa 20 to 50 feet, no? Gano'n ba kahaba yun? Parang sa basketball court. Parang gano'n, no? Pero yung meron daw iba, umaabot ng 144. Pero hindi na ideal yun. Kasi pag nirolyo mo yun, ang laki masyado nun. Ang bigat. Di ba? So, ang hirap magbasa pag ganyan. No? Ang hirap magbasa kasi anong resulta mo. Kunyari, sinabi ko sa inyo, kunyari, Bible. O ate sanapin mo yung Isaiah 45 na nakaroll yun ng ganun. O,
bubulat natin mo ngayon yung buong roll niya ng ganun. Ganyan yung itsura mo. 'Di ba? Medyo mahirap, 'di ba? Which is why meron na soon late parang di nagtagal no, nabuo agad yung another form of ancient books no, which is yung mga wait lang. Mamaya ko na-mention pala muna yan. So share ko po na to no, yung the Dead Sea Scrolls. Okay? So usapang scroll kasi. Okay, ngayon napaka-importante nito no, one of the major discoveries of the 20th century no, kasi parang one of the greatest finds nga daw kasi nahanap dito yung mga Bible no, yung mga sa Old Testament, yung mga books sa Bible nahanap diyan. So the Dead Sea Scrolls are a set of ancient Jewish manuscripts found in Qumran caves located on the west bank on the northern shore of the Dead Sea. So ang ganda ng kwento niyan, mamaya may video tayo makikita. Bale ang nangyari kasi parang may bata na nawawala yung kambing niya. Tapos akala niya pumasok sa loob ng mga butas-butas na yon. So nung binato niya tapos parang narinig niya parang may something. So nung pumasok siya, na-discover niya na ang daming parang tinago ng mga scrolls no, ng mga biblical scrolls. Hindi lang siya biblical kasi ang dami niyang nakita doon, hindi lang pang Bible, meron ding other forms of literature, parang extra biblical na mga writing no. Pero yung buong Old Testament nandoon no. So except for Esther. Okay? Yung buong 39 yung 38 books nandoon ng Old Testament no, pero lang sa Esther wala siya doon. Pero hindi okay maalarma no, kasi hindi maibig sabihin no na hindi na canon yung Esther kasi nga yung collection na yon meron din siyang kino-contain na outside naman sa Bible. So hindi niya parang yung nagtabi nun kung sino man, kumbaga hindi niya tinabi yung parang ito lang yung canon. Hindi naman, parang lahat ng pwede niyang isalba kung sino man nagtago niya. Pero which is very good. Thank you sa iyo kung sino ka man na naglagay niyan diyan. Parang sinalba niya lahat ng makakaya niya ng mga manuscripts no. So yan. So ito nakikita natin dito. Ang isa pang amazing doon, 'di ba? So nandoon yung 38 na book sa Old Testament no, pwera nga Esther. Ang amazing doon, yung isang book sa Bible ang kumpleto talaga. Kasi yung karamihan yung iba doon parang may punit, may sira. Pero yung isa sa pinaka-kumpleto, tapos sobrang linis ng nung parang na-preserve talaga, Isaiah, no? So buong-buo ayan, kaya yun yung nakita nila doon, yan mismo yun, no? So nasa museum na yan ngayon. So, kaya yung words natin sa Isaiah talagang nakakatawa no, kasi alam niyo yung trivia, ewan ko kung alam niyo yung trivia na to. Yung Isaiah is considered a Bible within the Bible. Alam niyo ba 'yan? Sinabi ko. Sinabi ko dati, 'di ba? It's considered the Bible within the Bible kasi parang yung buong message ng Bible nandun din sa Isaiah. So ilang chapter meron sa Isaiah? 66. 66. Oo. Tapos pansinin niyo yung simula chapter 40. Nag-iba yung tono ng pananalita. Parang naging yung una, yung New chapter Testament. yung chapter 1 to 39, parang medyo siya, parang condemning siya, parang pinapagalit. Pero pagdating ng 40 above, parang naging hopeful. 'Di ba? Anong meron sa Isaiah 53? A child is born? The Messiah, 'di ba? The suffering Messiah. 'Di ba? Nasa 53 siya na part. Parang pinapresent na sa later part ng Isaiah yung hope, yung Messiah. So, trivia ni Jonathan Bradford na sinare niya sa amin. So, trivia lang, no? So, baga, nakakatawa lang sa lahat ng books na na-preserve doon sa Dead Sea Scrolls, yung Isaiah talaga yung pinaka-naingatan. Kasi, yun nga, it's a Bible within the Bible. So, ayun, no? So, yun yung Dead Sea Scrolls. So, yun na, after ng scroll, syempre, di ba, sinabi ko kayo, ang hirap maghanap sa scroll kasi kung may hahanapin kang passage, bubulat-latin mo talaga yung buong scroll. So, kaya naisip nila na bumuo nga ito yung next form, no, yung codex. Okay, so pag sinabing codex, maano lang yung salita, pero it's actually book form. So yung mga book natin ngayon, codex yan. Okay, yun yung tinatawag na codex. So parang anong nangyari, parang para parang maka-save sa space kasi doon sa scroll sa isang side lang nagsusulat Pwede naman sa likod, no? May tawag din doon yung orthograph ba 'yon? Pero usually talaga sa harapan lang 'yon tapos sinasara na. So para maka-save sa space, yung sa codex ang ginawa nila imbis na ipagdikit-dikitin, pinagsunod-sunod na lang, pinagpatong-patong tapos back to back pa. No, so yun yung nabuo yung codex, so mas naka-save sa space, less bulky. So in order to make the papyrus sheets or parchment less bulky and also making it easier to locate and read, para yun nga, pag may gusto kang hanapin, hindi mo na kailangan ibulat-lat yung buong scroll. At least parang diyan ka lang sa lugar mo,
gagalaw-galawin mo lang yung page, mas mahahanap mo yung gusto mong part na hanapin, di ba? So, very good, very good. Itong nasa picture, yun yung Codex Sassoon. Yun yung mga tawagan ng Codex Sassoon. Yan, so, the earliest, most complete Hebrew Bible. Okay. And next, yan, so, sabi dito nila McDowell, ang laking tulong daw ng Codex sa development ng NT. Kasi bakit? Kasi di ba, the technology of the Codex made copying itself more efficient because pages stayed open. It is possible also that this technology hastened the formation of the canon. So J.K. Elliott writes, it's likely that the codex form in which the Christian scripture circulated helped to promote the establishment of the definite fixed canon of the 27 books we know. When each book circulated as a separate entity, obviously, there was no limit to the number of texts that could be received. When certain approved texts were gathered into small collections, this had the effect of ostracizing and isolating texts which were not deemed suitable for inclusion. Kasi mas mahirap nga naman kolektahin yung scrolls, no? Okay, unlike yung sa codex form, mas madali dalhin, mas madali i-store. Kaya parang mas nakatulong, mas maraming nagka-access dun sa mga books. Kaya laking tulong talaga ng invention na yan, yung idea yan. Yan. Types of writing, ito simple lang naman, no? So, syempre no time nga na yun, wala pa naman silang printer, so bookhand talaga, no? Kinakamay talaga nila yan. And yun nga, no? Yun yung nababasa niyo sa Bible na scribes. Okay, iba yung iba yung Pharisee, iba yung Sadducee, iba yung scribe, no? So yung scribes, more on sa writing sila. Ano yun, profession talaga yun sa kanila. Hindi lahat inaalaw na mag-reproduce ng Bible. Talagang trained yung mga yan, well-trained, ano talaga sila. Parang professional yung mga yan. Malaki sa panahon ngayon, malaki sahod ng mga yan. Okay? So, isang mali lang. Kunyari, patapos ka na, nandun ka na sa dulo, nagkamali ka pa. Wala yun, ulit mo yung buong page na yun. Hindi naman yung buong di ba, dikit-dikit lang. Pero yung page na yun na nagkamali ka. Kasi parang pag may unting mali ka, baka maano ka eh. Kasi yung mga Jew, very sila sa word ni God, very talagang maingat sila sa word ni God. Kasi ilang beses silang nasermonan dyan eh. Kumbaga maingat talaga sila sa word ni God na parang ayaw nilang Kaya pag may unting mali, kasi saka yung Hebrew letters, pag napansin nyo kasi, di ba magkakamukha siya? Yung square. Oo, so isang linya lang, pwedeng mag-iba na yung message eh. Pwede nang maiba yung meaning ng word. Kaya talagang isang mali lang talaga, it can make all the difference. Kaya bawal sila magkamali. No? So, mahirap maging scribe ng time na yun. Pero it's a well-respected profession. Ayan, so, wait lang, may na ba? Ayan, so, okay, so wala naman kalimutan. So, meron namang minuscule writing, no? So, parang lang to, form lang ng Greek, no? Kasi dikit-dikit, parang cursive sa panahon natin, no? Meron ganun. Kasi may mga scrolls na ganito yung format ng pagkakasulat, no? Parang dikit-dikit siya na cursive. Ayan. And then, spaces and vowels. So, ito, no? So, baka hindi nyo alam, yung Greek sa Hebrew, wala silang spaces. Wala silang mga vowels, ganyan. Kaya ang challenging aralin ng mga language na to. Kasi ang dami mong rules na iintindihin para maintindihan sila. Di ba pag napansin nyo yung lettering nila, ang daming mga guhit-guhit. Hindi mga random guhit yon, mga indicators yon kung kailan ka mag-i-stop, So, pero yung wordings nila, walang spaces, walang vowels. Basta ko, the Greek manuscripts were written without any breaks between words, while the Hebrew text, also written without breaks between words, was written without vowels. So, yung Hebrew, walang vowel yon. Di ba? Yung Yahweh, YH, WH. Ganun sila, walang vowel sa Hebrew. Kaya medyo mahirap, no? So, dikit-dikit pa sila. Yan. So, yun yung nila. At least trivia lang, alam nyo, no, na ganun yung language na to. Mahirap siya basahin pag hindi ka talaga marunong. Kaya matagal yan aralin. Mahirap yan. Kung magsiseminary kayo, i-ready nyo sarili nyo. Yan. And next. Yan. So, divisions na. Pero bago yan, panoorin natin yung video. Along the shores of the Dead Sea, 3 Bedouin shepherds were tending their flocks when one of their goats strayed from the herd. Thinking it had wandered into a cave, one of them threw a stone to scare the animal out. The unexpected sound sparked their curiosity, and inside,
The young shepherds uncovered clay jars that contained one of the greatest archaeological discoveries of the 20th century. The oldest biblical texts ever found. The first of the Dead Sea Scrolls. The scrolls were handwritten some 2,000 years ago on durable animal skin parchment, with a few written on papyrus. They were mostly composed in Hebrew from right to left, with sheets written in columns, then sewn together, creating a single scroll. For safekeeping, some of them would be wrapped in linen and encapsulated in tall jars. The scroll was eventually replaced by the Codex as the format for Christian manuscripts. They were made by folding sheets of papyrus and stitching them together. As time passed, codices began to grow larger and more complex. During the medieval period, books were reproduced by hand. Monks spent their days copying texts in Latin and Greek, while others illustrated the pages. It was a grueling process that required great skill and training. The books were very expensive. To illuminate the text, they used various pigments and gold leaf. And the pages could require the hides of hundreds of sheep or calves. But it was the introduction of the printing press that transitioned the Bible from the Middle Ages into the early modern world. This invention revolutionized book production, ultimately making the Bible available to the masses. Today, it is the best-selling book of all time. Inside its pages, you can find the stories of the creation of the world, Noah's Ark and the flood, Moses receiving the 10 Commandments, the construction of Solomon's temple, the birth of Jesus, his crucifixion and resurrection, the Holy Spirit coming to the apostles, and many more. Large portions of these biblical stories are represented in 400 of the oldest manuscripts studied so far. Although a few are complete, most are either incomplete or fragments. Today, the search for more manuscripts continues. What other treasures, like the Dead Sea Scrolls, are yet to be found? Ayun. So, yun. No? So, I appreciate nyo siguro kung may matututunan tayo dun. No? Appreciate nyo na ang sobrang accessible ng Bible sa atin kasi nung time nila hindi ganyan, no? Napakahirap magkakakuha ng Bible. Bukod ba limited yung copy. Kaya nga tinan mo, diba, yung iba tinago talaga sa kuweba. So parang ano niya siguro yun, no? Treasured possession niya. Iningat-ingatan niya kasi baka may persecution ng time na yun, kaya tinago niya siguro yung mga copies niya nung Bible. So sana tayo din, no, kumbaga i-appreciate natin na yung mga Bible na meron tayo, wag natin take for granted. Okay, ngayon okay, so move on tayo, no? So merong divisions din sa Bible. So ano ibig sabihin ng division, no? Parang nagkaroon ng chapters saka verses, di ba? Naipaisip ba kayo doon? Kasi nung ginawa naman yan, nung sinulat yung Bible, wala namang mga chapter yan, walang mga Dire-diretso verse lang. yan. Oo, dire-diretso lang yan. So sino nang naglagay ng mga yan? Okay, bakit merong ganyan? Meron ba kayong alam na book na merong mga verse? Wala, di ba? Bible. Parang Bible lang yung may ganun-ganun, di ba? May mga chapter, pero walang mga verse. Actually, sa poetry, may mga ganun. Pero hindi siya verse line. Madalas line eh. Ang purpose niya is para pag sa discussion, sa analysis, madali hanapin yung saan ka nagre-refer. Pero yung darating tayo doon. Okay. So, sa Old Testament muna tayo. So, sabi dito, no? So yung Old Testament, hindi naman siya ng original nga, wala naman siyang chapter, pero sometime later may nagtry maglagay, no? So the first divisions were made prior to the Babylonian captivity, which began in 586 BC. The Pentateuch was divided into 154 groupings called Sedarim, which were designed to provide lessons sufficient to cover a 3-year cycle of reading.
So pang ano lang talaga, no, para lang madali basahin, para syempre ang haba ng Pentateuch para at least alam mo kung saan ka nag-stop, 'di ba? Alam mo yung parang may schedule, 'di ba? Yun nga, may reading plan sila. Noon pa lang may reading plan na, 'di ba? So around 165 BC, the Old Testament books of the prophets were similarly sanctioned for reference and ease of reading. So may ganoon na, pero hindi siya yung chapter na alam natin ngayon. Sa kanila lang 'yan, no? Hindi pa 'yan 'yon. So sa New Testament, meron din. No, naglagay din sila. So the Greeks first made paragraph divisions before the Council of Nicaea, perhaps as early as AD 250. So the oldest system of chapter division originated about AD 350 and appears in the margins of Codex Vaticanus. So ang purpose din ito is ganun din, no, for ease of reading, madali hanapin yung mga yung mga parts na nabasa mo na hindi mo pa nabasa, ganun. Okay, pero sino yung nag-isip, nag-imbento ng Bible as is? Okay, so yung chapters na meron ngayon saka yung mga verses na sino naglagay ng lahat ng 'yan. So siya ay kine-credit natin kay Father Stephen Langton. So pari ito, siya yung naglagay ng mga chapters at verses as we know now. Okay, so it was not until the 13th century, ang tagal, no, that those sections were changed and then only gradually. Stephen Langton, a professor at the University of Paris and afterward Archbishop of Canterbury, divided the Bible into the modern chapter division. So siya yung naggawa niyan, yung naghati-hati ng Bible ngayon. So syempre ako, may comment lang ako, kuya, ba't parang medyo mali yung iba. Joke lang. Pero syempre si Lord ang naggabay sa kanya diyan. Ginamit yun ni Lord. Pero parang minsan, di ba, parang pansin niyo, parang alanganin yung putol ng mga verses nasa gitna ng sentence. Marami sa Psalms. Oo, parang ganun, di ba? Alanganin yung hiba. Yeah, pero di okay na rin yan. Sige kuya, thank you sa effort. Ang dami nun ha, ang hirap maghati-hati niyan. Yung maglagay Napagod ng tok na yun. Oo, ilang years din siguro ginawa yan. Yung ganun. Tsaka, kuya, from Latin pa ata yung Oo. hinati niya, no? Oo, Latin nga. Siguro kaya nga hindi niya kaya yung hiwa alanganin. Kasi siguro sa Latin, okay. Pero nung translate sa English, parang putol yung diwa. Kaya nag-alanganin. Yan. So, ayun lang naman. Pero good work, kuya. Thank you. Ayan. So, again, so para saan ba kasi yung mga verses na yan? Yung mga chapters na yan? Okay, so actually, ang purpose lang talaga niyan, hindi siya hinati para dahil gusto lang nila. Ang purpose kasi noon is for easy reference, madali mong mabalikan, no? Kasi yung Bible talaga, binabasa at inaaral kasi talaga siya. Hindi siya yung something na parang nobela na parang babasahin mo lang. Binabalik-balikan yung kada paragraph, kada line malaman eh. So, naging yung paglagay ng verses sa chapter, necessary siya. Inevitable in a sense, no? Parang darating kumbaga tayo, kunyari, sabihin natin yung natanggap nating Bible, walang chapter, walang verses. Parang tayo mismo mapipilitan maglagay eh. Kasi 'di ba binabalik-balikan natin, ganyan. Tapos parang kunyari walang chapter, walang verses. O yan, nag-aaral tayo ng Bible. Ate Tess, basahin mo yung sa Isaiah. San Jeff. Yung basta yung sa gitna Basta. banda. Yung sa gitna, yung after yung sabi niya, after nung sinabi niya na ganito, 'di ba? Tayo din may hirapan, 'di ba? Kaya necessary na maglagay ng mga ganon. Kasi para pag sinabi ko, Ate Teso, chapter 45, verse 16, di ba? Ang bilis, ang dali Pero lang. di ba there's a version yung The Message. By chapter pero wala siyang verses, no? Mm-mm. So, yun. Ayan, so Mahirap nga. No. mahirap talaga. So, in the Old Testament, the first indicators were merely spaces between words. Ito yung sa verses naman. Sabihin, wala rin siyang verses noon, pero ito yung ginagamit muna nila noon. Parang may spaces lang. Nilalagyan na ng konting space para masabi na dito yung putol, dito yung hiwa, ganyan. So ito sabi niya dito, these verse markings were not regulated and differed from place to place. So paiba-iba, parang ito yung hiwa sa amin, ito yung verses namin, yung sa kabilang grupo iba na naman yung kanila. So hindi siya standardized kumbaga. So kasi hindi pa naman siya mandatory ng time na yun. Parang talagang nagiging practice lang kasi nga binabalik-balikan talaga yung word ni God eh. Inaaral talaga. So ang hirap mag-aral ng ng ganun nga yung sistema. So perhaps now we can revisit the chapter and verses since we have become much better organized at things like better indexing systems. So tama yan, tama Justin. Ayan. So next, sa New Testament naman, ayan. So ito pala, share ko lang, I think ito sa mga nag-elevate, discuss to sa elevate, Siguro napapansin niyo sa Psalms yung Sela.
Oo, kasi 'di ba yung sabi nga kanina, yung Old Testament wala siyang spaces, wala siyang vowels, wala siyang verses na mga gano'n. Dire-diretso yung mga salita. Pero from time to time, merong sela. Yung sela nasa Hebrew talaga 'yan, may sela. So ano ba yung ibig sabihin ng sela? Which is to pause, reflect, and pray. Pause. Oo, so parang ano siya, musical, Sela. musical, madalas sa Psalms siya kasi it's a musical, ano daw, musical indicator na parang hinga muna. Di ba kasi dire-diretso eh. Walang tuldok, walang ano. Dire-diretso, hindi mo maano. So, nilalagyan mo na, yung sela is parang indicator na, oops, stop muna, reflect, ganyan. So, nakakatawa lang, no? Kasi kumbaga, yung, pag nababasa natin sa Bible, hindi natin na-appreciate yung sela. Pero maganda pala yung gusto iparating niya na pag binabasa natin yung word ni God, we are to pause, reflect din, and praise, no? Kumbaga, mag-meditate din tayo. Kumbaga, it's a good reminder na ang word ni God ninanamnam, no? Hindi lang basta binabasa. Actually, may nakita nga ako, nakita ko lang din kanina to eh. Yung, meron palang Sela Bible Study Method. Ang galing. Ang acronym din sa Sela rin. And so, sabi niya dito, sit, no, upo ka muna. Ayan, tapos hanap ka ng quiet. Galing. Tapos engage, no? Read, pray, and Engage. write. Yan. So, siya, mag-ano ka din, di ba? Para nag-journal ka din. Tapos listen. So, pakinggan mo, mag-meditate ka na. Anong sinasabi sa'yo ni Lord sa verse na to. Then apply. Take what God is Sela. teaching you and apply it. And then heart, no? So, i-transform. Ibig sabihin, allow mo na baguhin ka ni Lord, no? Yung Lord, ano bang gusto mong baguhin ko? So, ang ganda, di ba? Sa Bible Study Method. Hmm. Ang cute. Share ko na lang sa sa GC. So may ganun pala. Yan, nakakatawa. Yan. So Sela, yan, yun yung parang to pause and reflect. Okay? And then sa New Testament, ganun din, nilagyan nila, hindi nga lang official, pero ang effort apparently is an effort to further facilitate cross-references and make public reading easier. Na yun naman yung naging purpose sa New Testament, hindi lang para mabalikan, para ma-match din. Kasi di ba, very theological ang New Testament eh. Di ba? So, para ma-cross-reference mo yung mga tinuturo ng isa doon sa tinuturo ng isa, kailangan talaga na meron kang way na madali mahanap yung mga passages na yun. Kaya parang nagiging compulsory talaga yung paglagay ng mga verses. Pero yun nga, ang overall na tumapos ng storya ay si Stephen Langton. Siya na yung talagang nag-finalize ng mga bagay-bagay na yan. So good job. Okay. So ito na tayo sa main event. So yun yung Bible natin ha. So sa ganung material sinulat, ganun siya nabuo, and ganun siya nagkaroon ng mga divisions. Ngayon, ito na yung main event natin. Sinong nag-decide, no, nung 39 books at 27? Kasi nga, gaya nung, ewan ko, nasabi ko na, no, nung time nila, hindi lang naman yan yung mga books eh. Marami pang books na sinusulat. Hindi lang Christianity yung nagsusulat nun. Nagsusulat din yung iba. Nung time nila sa New Testament, kasabayan na nila nun sila Aristotle, sila Plato. Meron ng mga ganun din. Nagsusulat din yung mga yon, di ba? So, maraming books ng time na yon. So, parang hundreds nga, baka nga thousands pa eh. So, paano mo ma-determine kung alin lang doon yung word ni God? At sino? No? Sinong nag-decide? Sinong nag-set ng parameters na ito yan, ito dapat, ganyan. So, this obviously, hindi to madaling task, no? Malaman mo kung ano. So, how was it decided yung pag-aaralan natin? So, pag-usapan muna natin, ano ba kasi meaning ng canon? Okay, so hindi nga yan yung armas ha, hindi yun yung kanyon. Okay, canon lang. So, ang sabihin ng canon, so the word canon comes from the root word read, English word cane, Hebrew form gane, and Greek word kanon. So the reed was used as a measuring rod and came to mean standard. So yun yung ibig sabihin ng canon, no? Parang ito yung sukatan, ito yung tama. Okay? Ito yung parang ano na rule. It's rule of faith talaga. So the 3rd century church father Origen used the word canon to denote what we call the rule of faith, the standard by which we are to measure and evaluate everything that may be offered to us as an article of belief. So, yung canon na word, hindi lang siya para malaman kung ano yung books na isasama sa Bible. Parang pag sinabing canon, dito rin natin sinusukat lahat ng bagay. Hindi lang sa pag-determine nga ng books, pati sa buhay natin, sa mga tama at mali. Laging yun ang ibig sabihin ng canon. Yung Bible ang rule, siya yung standard. O yan, nagde-determine tayo. Tama ba to? Mali ba na gawin ko to? Ganyan. Ano bang sinasabi ng Bible? Yun yung gustong ibig sabihin ng canon. The Bible is the canon of everything may kinalaman sa life and faith natin, no? So baga, kailangan kay God. Ano bang totoo kay God? Ano bang tama kay God? Siyempre, doon tayo sa Bible. Kung anong sinasabi sa Bible. So talagang solid lang tayo sa Bible. Yun ang ibig sabihin ng canon. Okay, guess nyo yun? Okay.
standard siya ng lahat ng aspeto sa life and sa faith natin. So sino nagde-decide? So who decides what books are canon? Sa tingin niyo sino? Sino nagde-decide? Mayroong grupo. Merong Hindi- group. Hindi lang, God, the hindi Holy lang Spirit. isa. Sino nagsabi ng God? Si Ako po kayo dyan. si J.I. Kasi very good po. No? Thank you rin Ate Tess, no? Ang nagde-decide talaga ng canon ay syempre si God, no? It is God who decides the canon. Kasi siya yung author niyan eh. Siya yung sumulat ng Bible. So obviously, siya yung makakapagsabi kung alin diyan yung sinulat niya sa hindi, 'di ba? Yung galing sa kanya. Siya lang talaga 'yon, no? Siya lang makakapagsabi nun kung ano. So ang trabaho, no, tama yung sinabi natin test no, yung may group, no? Actually yung lahat ng Kristiyano ng time na 'yon. Pero ang trabaho nila is hindi sabihin na ito canon to, parang ito magiging canon to. I mean, nire-recognize lang nila ay ito salita to ng Panginoon. Hindi nila hindi parang hindi nila dinidikta na ito ay salita to ng Panginoon, ito magiging salita ng Panginoon. Hindi ganoon na. Guess yung pinagkaiba? Okay, yung book na yung canon, yung official na part ng word talaga ni God, word na talaga ni God nung sinulat pa lang 'yan. Okay? So ang trabaho na lang ng mga tao, yung mga followers ni God, yung people ni God is ma-recognize yung mga words niya from sa hindi, no? So basahin natin, the church did not create the canon. It did not determine which books would be called scripture, the inspired word of God. Instead, the church recognized or discovered which books had been inspired from their inception. Stated another way, a book is not the word of God because it is accepted by the people of God. Rather, it was accepted by the people of God because it is the word of God. That is, God gives the book its divine authority, not the people of God. They merely recognize the divine authority which God gives to it. No, kumbaga, so ganun na nangyari. Nagbigay si God ng salita niya, sinulat ng prophet or ng apostle. Tapos yung mga tao di ba kasi yung madalas naman yung word ni God naka-address sa mga tao, di ba? Parang para sa kanila, babasahin sa kanila. So parang sila, ito sinabi nga to ni Lord. Itong kunyari, lumapit si may isang kung sino man lumapit. Hindi, sabi to ni Lord, may pinasapasabi siya. So na-discern nila yun kung talaga bang, sinabi ba talaga ni Lord yun? So mayroong paraan din, hindi naman sila iniwang blanco ni Lord. Mamaya makikita natin yun. Okay. So ito, nakita ko lang din to. The human process of collecting the books of the Bible was flawed, but God brought the early church to recognize the books He had inspired. Siya talaga nag-guide nun. So sa akin, ginaid din niya yung mga tao no, na ma-discern nila na word to ng Panginoon. Okay. So ito na yung masayang part. Okay, so sa Old Testament muna, bakit ba kailangan may canon pa on the first place? Bakit kailangan pang may mga ganun-ganun? Una muna sa Old Testament, kaya siya importante kasi ano bang ibig sabihin? Di ba, hindi naman siya Old Testament eh. Ang unang talagang original na ginamit is Old Covenant. Di ba? So paano ibig sabihin ng covenant? Sa Tagalog, para siya Oath. Agreement. Agreement, kasunduan. Oo. No, ang kaibahan pa ng covenant, it's an official parang official siya na parang legal siya na kasunduan, hindi siya yung parang tropa-tropa lang na gagawin natin to ganyan. Hindi. Parang more pa talagang siya, formal talaga siya, no? So meron siyang document. Kaya nga lahat ng pangako ni Lord sa Israel isinulat, 'di ba? Write this down, lagi sinasabi ni Lord. Write this down. Pinapasulat niya kasi it's a treaty document. Kaya sa Old Testament, napaka-importante na malaman mo yung canon kasi yun yung parang pruweba ng kasunduan niyo sa Panginoon eh. Kasi basically yung relasyon ng mga Hudyo kay God is nakabase sa sa kasunduan nila. Kasi kung wala yung kasunduan na yan, matagal na silang tinapon ni Lord eh. Kasi nga talagang parang, di ba, kung binasa niyo yung Old Testament, talagang kaya lang nagpapasensya si Lord sa kanila kasi nangako siya eh, di ba? May binitawan siyang pangako kay Abraham eh. Pero ilang beses silang gustong sukuan ni Lord eh, di ba? Parang panahon pa lang ni Noah, gusto na niya sukuan yung mga tao eh. Kasi sobrang pasaway talaga eh. Pero talagang dahil totoo siya sa mga sinabi niya, so he stayed faithful to them. Ganun. So kaya importante sa kanila yung Bible nila, yung Hebrew Bible kasi diyan sila kumakapit eh sa pangako, sa kasunduan nila kay Lord eh. So yun ang purpose sa kanila noon. So ano naman sa New Testament, but importante yung canon, malaman mo. Kasi una muna, 3 reasons binigay nila McDowell. Una muna kasi yung mga Christians naniniwala sila na yung Old Testament ay hindi tapos. 'Di ba? Kasi kung napapansin nyo, 'di ba natapos yung Old Testament sa Malakay na parang after nun, tahimik na, walang kahit the 400 years of silence. Yung Old Testament, ang dami niyang prophecies about the Messiah na hindi pa naman natutupad. Tama ba?
Aware kayo doon, di ba? So, obviously, no, talagang it's rational, it's reasonable to think na hindi pa tapos yung canon ng Old Testament. Talagang may part 2 to na inaantay. Kaya nga, importante yung mga books na ma-determine mo kung ano yung canon sa New Testament. Pangalawa, Christians of the early church believe God was ushering in a new covenant. Actually, meron yan pinangako sa Old Testament. Makikita nyo later. Then, pangatlo, Christians of the early church believe the apostles possessed the authority of Christ. Kasi 'di ba nung umalis si Jesus nung sa Acts 1, ang binigay niya yung authority niya doon sa mga apostles niya, yung 12. So, 11 rather, 11. Yan. So plus plus yung sila na Mataya sa si Paul. So, ano nangyari? Parang yung ang tingin ng mga tao nun sa mga apostles, parang representative ni Christ. Parang ang taas ng tingin sa kanila. Kaya lahat ng ituturo nila, talagang tinitake to heart nila, inaano nila as parang kino-consider nila na galing talaga kay Lord. Kaya importante na isulat 'yon. Kaya kaya kailangan nila malaman alin ba dito yung sinabi ni ganyan, yung talagang tinuro ng apostle. Kasi isa pang challenge sa New Testament, ang daming false teachers nung time nila. Kaya pag binasa mo yung mga letters nila Paul, saka yung general letters, 'di ba? Ang daming warning sa mga sa mga maling turo, mga false doctrines kasi nga rampant nung panahon nila 'yon. Ang daming mga nagtuturo ng mga kasi nga 'di ba, merong Greek, nasusurrounded sila ng Greek culture eh. Kaya madali ma-insert yung mga wrong teachings. Kaya ingat na ingat sila nung time na 'yon. Basta yun yung priority nila noon eh, yung purity ng church, hindi yung laki. Although lumalaki sila, pero mas priority nila na yung church maayos Yung yung ano, yung infamous na heretical group, yung false teaching group dati, yung Gnostic. Yung Oo, mga scholars believe yung nire-refer ni Apostle John do sa mga epistles niya na beware that the Antichrist is now in oo, this world. Yung tinutukoy niya yung mga Gnostics. Kasi ang belief nila oo. nun, opposite dun sa tiniteach ng apostles, which is salvation through faith by grace. Sa Gnostics, na ang salvation daw is a train to knowledge. Tapos daw yung Diyos ng Old Testament daw is an evil God. Tapos si Jesus Christ daw yung the good God. Tapos ayun, tapos yun yung mga bizarre teaching na. So wina-warningan nila dyan, nila Paul, yung mga early Christians na mag-ingat sa mga false teaching. So the point na, huwag niyo silang papapasukin sa inyong mga pamamahay, parang gano'n. Yeah. Very good. Thanks for sharing, Jojo. No? So, totoo, kaya kayo nga challenge ng time na yon yung mga ganun. Kaya maselan naman, talaga sobrang higpit nila sa mga canon. Kailangan, importante malaman nila alin ba lang ba talaga dito yung talagang galing sa apostles. So, ito yung sa number 2. Ito yung, yung New Testament. Ewan kung alam nyo to yung New Testament na prophesy sa Old Testament. So, ito, di ba sabi sa Jeremiah 31? Sabi ni Lord, si Lord nagsasalita, "Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah, not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. My covenant that they broke, though I was their husband, declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more." So, ano kaya ito tukoy dyan? Di ba? Amoy na amoy, di ba? That's the New Testament, di ba? Naka-engrave na daw sa heart natin yung law. Di ba? So, yun yung tinuturo sa Galatians, yan. So, sa Romans, di ba? So, na-prophesy yung New Testament. Talagang ibig sabihin, alam ng mga tao na may paparating na bagong covenant. So, ayun. Yan. So, ito na yung test. So, paano mo, gets nyo na, okay, yung pala yung canon, importante malaman yung mga totoong book sa hindi, yung talagang word ni God. So, ano yung test? Ano yung parameters? Paano kung magkakaalaman kung ito ba ay word ni God o hindi? So, gusto nyo malaman na? Okay, so merong 5, no? Merong 5 rules. Actually na kasi 'di ba nung parang naalala ko nung first may nagtanong hindi ko na mention ko ba yung parang nagtanong kung paano daw ba naging canon yung Revelation. Okay. So actually ito yung 5 parameters, no? It's applicable na yan sa old and sa new. So ito lang yan. Di natin papakomplikahin, no? So una muna, nakabase sila sa author. Okay. So sa Old Testament, dapat ang nagsulat ay recognized na prophet ni God. Okay? Sa New Testament, dapat ang nagsulat ay apostle. Ngayon, kung hindi man prophet or hindi man apostle,
sila ay blines or parang nirecognize ng mga prophet or ng apostle. Ganun lang kasimple yun. Sa Old Testament, prophetic. Sa New Testament, apostolic. No? So, yun lang. Kung prophet ba yan talaga ni God or apostle ba talaga ni Jesus Christ yan? So, kung papansin ninyo, yun yung reason kung bakit si Paul, ganun na lang ang pagdefensa sa apostleship niya. Nabasa niyo ba yan sa Corinthians? Saka sa Galatians, di ba? Parang nag-defend ni Paul yung pagiging apostle niya. Kasi nga, alam ni Paul na aware siya sa ganitong ruling na ang pinapakinggan lang ng mga tao noon ay mga talagang legit na apostle. So parang sinasabi nila, apostle ka ba? Di ka naman kasama doon sa 12 ba? Diba? So inaano siya, parang defend niya yung ministry niya kasi alam niya nga na hindi siya papakinggan ng mga tao. So yun yung backstory doon. Kasi very very good sa part ng mga tao din kasi parang sa kanila. Parang on the good side ba? At least nakikinig sila sa ruling na to, dapat prophet lang ni God or apostle lang talaga ni God. So, parang paano ko malalaman kung totoong prophet siya? Darating tayo doon. Tapos, ito pang sunod, ito na nga. Ito, sinagot ko na rin. Paano mo malalaman kung talagang prophet ni God yan or apostle yan ni Jesus Christ? Siyempre, may confirmation galing kay God, no? Kaya nga, madalas yung mga prophet sa Old Testament, di ba? May mga miracles. Pati din sa Acts, di ba? Yung mga apostle ni Jesus Christ, nakakapag-miracle sila. Pero nung time lang na yon, hindi na siya kailangan ngayon. Kasi nung time na yon, kailangan yon kasi nga, binubuo yung Bible ini-establish yung kaya may mga ganun-ganun pa noon. Tas did the message tell the truth about God? Ito talaga, no, isa sa mga strongest na criteria. Bukod dun sa author, yung content. Yung inaano ba yung content ba nito is nagtuturo ng katotohanan kay God. Nagsabihin, hindi rin siya nagko-contradict sa mga nauna na. Kasi kung may contradiction, may isa lang ibig sabihin yan. Either mali ito or mali yung nauna. Hindi pwedeng parehas kayong tama kasi kino-contradict nyo yung isa't isa. So dapat, it tells the truth about God tas walang contradiction sa ibang na-establish na canon. So yun yung isang sukatan doon. Tapos does it come with the power of God? Kumbaga parang may transformative effect ba yung Bible? Kasi may ganun siya kumbaga yung pansinin mo yung mga scriptures, meron siyang life-changing effect, di ba? Yun yung discuss natin. And panglima, was it accepted by the people of God? So parang in other words, no, majority rules. Kumbaga, kung talagang word ni God yan, parang ginaguide ni tao yung mga tao niya na, word niya ni God. So parang majority rules siya. Kumbaga, hindi siya decision ng iilang tao lang. Decision niya ng buo, no? Kumbaga, ina-allow din yung mga tao na bigyan ng chance ma-recognize yun. So isa-isahin natin yung i-detail, no? So una muna, ang book ba ay written ng isang propeta o ng apostle ng God? Diba sabi ni, if it was written by a spokesman for God, then it was the word of God. So merong isang case, diba, sa Jeremiah 23, sabi dito, I have not sent these prophets, yet they run around claiming to speak for me. I have given them no message, yet they go on prophesying. Kasi nga sa Old Testament, madaming mga nagki-claim na mga prophet sila. Pero yun nga sinasabi ni Lord, di ba, na meron lang siyang mga sinend. Hindi lahat na nagki-claim na propeta galing sa kanya. Kasi kagaya nga sa case na to, merong mga nagki-claim daw na galing daw sila na pinadala daw sila ni Lord, hindi naman daw pala. Diba? So may mga ganon. So meron lang talagang sinugos si Lord ng mga propeta. Actually sa Exodus parang sa Ezekiel parang na-mention doon na meron silang lisensyado yung mga propeta noon. Meron silang parang registry ng mga talagang yung totoong propeta lang talaga. Yan. And then pangalawa, was the writer confirmed by the acts of God? So yun nga, paano mo malalaman kung talaga sinend ni Lord yan? Minsan may accompanying miracle yon. So halimbawa, yung kay Moses, sa case ni Moses, diba? Sabi dito, yung naalala nyo yung sinusugo siya ni Lord para sa Exodus, para punta ka doon, ikaw yung maglilid sa kanila para exit sila sa Egypt. Diba? Ang concern ni Moses, but behold, they will not believe me or listen to my voice, for they will say, the Lord did not appear to you. Di ba? Parang sabi ni Moses, yun ang concern ni Moses sinusugo mo ako, Lord. Paano, anong pruweba ko na talagang pinadala mo ako? Siyempre, maghahanap ng yung mga yan, parang questionin nila kung sino ako, ganyan-ganyan. So di ba sabi ni Lord, what is that in your hand? Stop. Alam ni Lord yun alam ni Lord yung sitwasyon na talagang kailangan ng ebidensya na talagang sinugo siya. So yun yung naging miracle, di ba? Yung stop na nagiging saka meron pang isa yung sa cloak. But anyway, so that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has appeared
to you. So may accompanying siya na miracle. So yun yung naging parang ano niya. So di rin pinapabayaan ni Lord yung mga sinusugo niya talaga. So yan, so dibo yan sa inyo, no? Kung kayo sinugo ni Lord, may pinapagawa sa inyo si Lord, huwag kayong matakot na ano, kasi siya rin naman mag-aano sa inyo, mag-affirm sa inyo, no? Alam niya yung mga kakailanganin mo, yung mga kakaharapin mong challenges. So nauna na siya doon, alam na niya yun. So itutulungan ka rin naman daw niya. So sumunod lang kayo. Ayan. Tapos pa yung maganda, no? Sa Deuteronomy 18:22, sabi doon, when a prophet speaks in the name of the Lord, di ba may sinabi daw siya, parang may nagsabi, a prophet siya, tapos meron daw sinapasabi si Lord. If the word does not come to pass or come true, that is a word that the Lord has not spoken. Yun na nga. So kung may sinabi, sabi ng propeta na to, sabi to ni Lord, hindi naman nangyari, hindi naman nagkatotoo. A joke time yun, di ba? Kasi si Lord, pag nagsabi siya, gagawin niya. No, mangyayari talaga. So isa pang criteria yun na parang pwede mong makita. So the prophet has spoken it presumptuously. You need not be afraid of him, sabi ni Lord. So yun yun. Yun yung mga simple na sukatan, di ba? Kung talagang propeta yun ni Lord, yung sinabi ni Lord mangyayari, tapos merong backup yung propeta na yun. Tapos pangatlo, the message tell the truth about God, di ba? So God cannot contradict himself. Kasi ang buong Bible, although iba-ibang books yan, iba-ibang author, pero lahat yan galing lang sa kanya. Isa lang yan, no? Word yan ni God. So imposibleng magkontra-kontra yan. Hindi pwede dapat magkontra-kontra yan kasi hindi naman niya kukontrahin yung sarili niya. Diba? Isa lang ang author niyan. Nor he can utter what is false. Hindi siya magsasabi ng mali. Hindi siya magtuturo ng mali. Yun yung inerrancy, saka infallibility ng Bible. So hence, no book with false claims can be the word of God. So yun talaga, ako sa limang yan, yun ang una kong titingnan yung content Kasi pag may tinurong marito, tapon ko na agad yan. Diba? Diretso yan agad sa basurahan. Pag may nakita ko yan na alam kong mali, no? Hindi siya consistent. So, diba sabi nga sa Numbers 23, God is not man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. As he said, and will he not do it? Or has he spoken and will he not fulfill it? So yun yung nature ni God, no? Hindi siya nagsasabi ng mali, hindi siya nagko-contradict sa sarili niya. And then, does it come with the power of God, diba? So the fathers believe that the word of God is living and active, and it consequently ought to have a transforming force for edification and evangelization. So if the message of a book did not affect its stated goal, it did not have the power to change a life, then God was apparently not behind its message. The presence of God's transforming power was a strong indication that a given book had his stamp of approval. Kayo ba, binago kayo ng word ni Lord? Parang pag binabasa nyo, pakiramdam nyo, nangungusap si Lord sa inyo. Parang, Lord, parang sapul sa akin to. Tapos parang kinoconvict ka ni Lord na pag parang minabasa ka sa Bible, tapos parang alam mo, nakakaramdam ka na parang, oo, parang may gustong, may sinasabi sa'yo si Lord. Nafe-feel niyo ba yan pag nagbabasa kayo ng Bible? Yes, good. Oo, so yun. So may ganong power yung Bible, yung parang buhay siya, tapos nangungusap sa'yo. Ayan. So was it accepted by the people of God? Ito na nga, no? Kumbaga majority rules, no? Kumbaga tatanggapin siya ng mga tao. Ngayon, ito yung magandang case, no? Kasi 'di ba si Paul, talagang question siya kung talagang apostle siya. Ang nakakatawa kasi ang nag-confirm na parang ang nagbigay ng nag-bless sa kanya, parang nagtimbre sa mga tao na, sige, okay yan si Paul, makinig kayo sa kanya. Si Peter din. Nakakatawa, 'di ba? Inaway ni Paul si Peter. Hindi mo sa inaway, pero parang kinireview, kinorek. Friendly correction naman, brotherly correction naman. Pero nakakatuwa lang na hindi pinersonal ni Peter yon. Kasi yun ang isang blessing doon. Kasi sa atin, no, mga Kristiyano, sa Christian circle, hindi maiiwasan mag-aaway-aaway tayo . Di ba? Mga sinners tayo, perfect people. Hindi maiiwasan na magkakasakitan tayo may sasabi tayong ano. Pero yan, lalo na sa discipleship minsan kasi yung mga D-group leader, Dave, pamute lang Ayun. So yung mga D-group leader, Dave, pamute lang Ayun lang. Sorry. Ayan. Kasi di ba yun nga, sinasabi ko, lalo sa konteksto ng discipleship, minsan hindi may iwasan na parang yung mga D-group leader nyo makakapagsalita ng masakit or para i-correct kayo. Huwag niyong pe-personalin yun kasi minsan way nila yun para tinatama lang naman kayo . Kumbaga, pag may nag-correct sa inyo, dapat marunong kayo makinig, huwag niyong pe-personalin agad. Kasi kagaya ni Paul sa ni Peter, parang although medyo harsh kasi Paul di ba? Kasi ang ginawa ni Paul, ni-rebuke niya in public .
Actually, yun nga yung mali ni Paul. Kasi ba't mo naman na-rebuke in public? Pwede mo na itabi sa gilid ka, usapin mo yung tao. Pero pinahayaan niya, di ba? Pero at least hindi pa rin siya minasama ni Peter. Ito naman ginawa niya, di ba? Inaffirm niya si Paul. Tapos sabi niya, makinig kayo sa kanya. So, count the patience of our Lord as salvation, just as our beloved brother Paul also wrote to you according to the wisdom given him, as he does in all his letters when he speaks in them of these matters, di ba? So parang, yeah, okay yan si Paul, makinig kayo dyan, no? These are some things in them that are hard to understand. Sabi ni Peter, ang hirap intindihin ng mga pinagsasabi ni Paul, no? Parang, which is ignorant and unstable twist to their own destructions as they do the other scriptures. Pero ang in-equate niya yung letters ni Paul sa Old Testament na ganun siya ka-authoritative. Yan. So, nakakatawa, di ba? So, yun nga, parang yun yung lesson na matututunan natin doon na wag tayong, yung mga corrections, we accept it kasi doon tayo gagamitin lalo ni Lord, kagaya ni Paul at ni Peter, di ba? Na eventually yung minor conflict na uwi naman sa mas magandang resulta, ganun. So, yun. So, New Testament canonical books. Okay. Gising pa kayo Nandiyan pa kayo. Ngayon, bakit siya kailangan i-collect? Okay. So, itong 6 na to, ito yung nandito ako na-bless sa 6 na to kasi ito yung parang nakatulong para mas lalong ma-determine kung ano yung mga canon sa New Testament. Okay? So, puntahan natin yung book. Hindi ko na nilagay dito kasi nga dito. Yung haba, no? Kumbaga, nasyam-syamin. Pero una, ito, sige, sabi niya dito, they were prophetic. Wait, hanapin ko yung book. So may PDF ako, may hard copy din. Kaya saan na ba yun? Ayan. Ito, ayan. So, una muna, they were, diba, reasons for their collection. They were prophetic. So, the initial reason for collecting and preserving the inspired books was that they were prophetic. That is, since they were written by an apostle or prophet of God, they must be valuable. If valuable, they should be preserved. This reasoning is apparent in apostolic times by the collection and circulation of Paul's epistles. So, parang yung nakabase sila dun sa apostleship, yung sa ng mga sumulat. No? Kasi ang mga sumulat is yung mga sinugo ni Lord, yung mismo mga apostle, kaya parang iniingatan nila. Sunod, the needs of the early church. So, noong time na yun, nagsisimula yung church, very ini-establish yung mga doctrines. So, kailangan nilang malaman kung ano bang books talaga yung parang makakaano ng mga sagot ng mga tanong natin, yung mga ano ba yung mga bawal at hindi bawal. Ganyan. So, the churches needed to know which book should be read, revered, and applied to their varied and often precarious situations in a generally hostile social and religious environment. Yun na nga, di ba? Kasi marami ding mga katuruan nun, yung impluensya ng Hellenistic culture, ng Greek culture na parang iniiwasan nila. So, kailangan nilang malaman talaga ano yung mga talagang books lang talaga. So, yung Rise of Heretics, yun na nga, no? Kasi dagdag nga yung mga nanggugulo, mga nagtuturo ng mali. Kaya all the more reason malaman kung ano lang yung totoong yung mga canon. And then ito, the circulation of spurious writings. Okay, so many churches in the East, were reading certain books of the New Testament Apocrypha in their public services. Clearly, a decision needed to be made as to exactly what books were to be included in the canon. So, nangyayari doon sa mga churches doon sa baba, sa Alexandria, Egypt, nagsiservice na sila, di ba? Tapos ang ginagamit nila mga books, hindi naman pala authoritative. So, kailangan parang nakadagdag siya sa pressure na malaman, wag yan, mali yan, gano'n. So, parang kailangan ma-determine alin lang talaga yung mga books sa New Testament. Nakadagdag siya sa pressures. Ito yung missions, nakakatawa. Kasi diba nagmi-mission si Paul, may mga kasama siya na nagmi-mission. Siyempre, kailangan may dala kang copy ng mga manuscripts. Ayan, pamit lang. Diba? So, diba, may... May sinasabi ba, Terma? Hello? Okay, so tuloy ko So syempre, hindi alam nga naman dalin mo lahat ng mga books na meron noon, 'di ba? So ang ginagawa nila pag nagmi-missions ka, syempre ang dadalhin mo lang yung talagang yung importante, yung talagang critical, no? Yung mga totoong word lang talaga ni God. So parang nakatulong to para ma-determine kung ano lang ba yung mga canon kasi nga parang napansin ito lang naman yung dinadala nila Paul parang ito yung iniingatan nila Paul. Gets niyo 'yon kung ba't nakatulong yung missions?
Yan. So yun, basta yun, malaking factor yung sa missions kasi nga limited yung pwedeng dalhin. At ito yung persecution, no? Kumbaga nakaka-amaze si Lord kasi yung mga negative, yung mga masamang nangyayari, nagagamit niya for His purposes. Kasi yung persecution, nakatulong siya ma-determine yung mga canon. Paano? Kasi di ba nga, maraming galit sa Bible ng time na yun. Yan, si Diocletian, gusto niyang papatay yung mga Christian, sirain yung mga Bible. So, ikaw ba, galit ka sa Bible, gusto mong sunugin yung Bible. Eh, ang tanong, hindi pa nga na-establish yung canon, hindi pa nga namin alam kung alin dyan yung totoo sa hindi. 'Di ba? So, daming-daming books nun. Alam mo, sunugin mo lahat yon. So, parang, ang ginawa ang nangyari, nagkaroon ng external pressure malaman, ilabas niyo yung mga totoo kasi yun lang isusunugin namin. Sa akin, mga Christians din nun, parang sinusunog yung Bible, iniingatan nga nila yon. So, parang, tinago nila. So parang napansin ng iba na parang bakit tong mga books na to sobrang iniingatan ng mga Christian but yung iba hindi. So parang nakatulong siya tuloy siguro ito nga yung talagang mga canon, no, yung kino-consider ng mga tao na talagang word lang ni God. Tapos on the other side naman, but ito lang yung sinusunog, but hindi sinusunog yung ibang books, 'di ba? Kasi nga malamang ito lang yung tinitingnan nila na canon ng Bible. So ang galing na nakatulong yung persecution, yung missions, para mas lalong ma-determine kung ano yung talagang totoo lang talaga na mga na word ni God. Okay. So the canon recognized. So okay. So marami nagsasabi, ito na yung parang apologetics natin, no. So I hope gising pa kayo, no. Kasi di ba sinasabi nila parang kaya mo bang patunayan yung Bible nang hindi ka gumagamit ng Bible? May narinig na ba kayong ganon? Naka-stumble na ba kayong mga ganon? Kayang patunayan ng Bible na hindi gumagamit. Oo, kasi parang Paano ang yun? sinasabi kasi ng iba, parang, kasi parang yung Bible, parang diyan ka lang nakabase, parang ang inaano nila, wala kang supporting na evidence na outside ng Bible. Parang, kaya yung iba ayaw maniwala sa Bible kasi tingin nila, parang ano siya parang bias siya na parang self-affirming book na sino ba nagsabi na totoo yung word ni God, na the word is God is true? Bible din, di ba? Parang ganun yung sinasabi nila Parang di sila convinced kasi parang wala naman daw siyang affirmation outside ng Bible. So ako nakastumble na ako ng ganun, mga ilan-ilan na rin. Ewan ko kayo kung nakastumble na kayo, pero I hope not, hindi kayo makastumble, pero darating yan. Pero kahit dumating man, at least ready na kayo. Okay? So ang tanong, meron bang parang supporting reference sa Bible outside sa Bible? Parang meron bang nagsusupport na totoo yung Bible outside the Bible? The answer is yes. No, marami. Example, si Polycarp. Okay, so si Polycarp ay disciple ni John. No? So, yung John, yung sa Gospel of John. No? So, wala siya, yung mga sinulat niya, wala sa Bible. Pero marami siyang produce na documents na nag-a-affirm na totoo yung Bible. Sabi nila, hindi, disciple ni John yan O sige, tuloy natin. Meron din si Justin Martyr, parang apologisto, one of the first apologisto. So, marami din siyang sinulat. Justin Martyr, marami siyang sinulat na parang ina-affirm yung mga events sa Bible, minention niya yung mga books sa Bible, ganyan. So, meron kay Justin Martin. Meron din kay Irenaeus, disciple naman to ni Polycarp, no? So parang si Jesus, disciple niya si John, si John disciple si Polycarp disciple to. So parang ganun, parang ano niya to, apo na, no, downline ng downline ng Oo. So isa pa yan, no? Sumulat din siya. Pag sabihin yung mga writings nila, ina-acknowledge in history. Meron silang mga sinulat pine-preserve din yun. Pero hindi siya kino-consider na Bible, di ba? Although related sila doon sa mga characters sa Bible, 'di ba? Pero hindi sila kasi nga hindi although yung mga sinulat nila nakakatulong, theologically correct, okay naman, pero hindi siya galing kay Lord Kumbaga hindi siya yung mismong word ni God. So, sabihin merong mga materials nung time na 'yon na hindi parang kasi ito gets na, klaruhin natin yung picture 'Di ba sabi ko na maraming books nung time na 'yon. Tapos inaalam lang natin yung word ni God. Hindi naman ibig sabihin na yung mga, kunyari, hindi nag-classify to, hindi to pumasa as word ni God. Hindi naman ibig sabihin na automatic mali na to. Hindi naman. Meron ding mga books no na sinulat na pabor sa Christianity, pero hindi siya consider na word ni God. Kasi nga, hindi naman galing kay Lord yun, galing dun sa tao yun. Pero not necessarily mean na heretic yung mga yun, di ba? So, sabihin, meron din mga pro-Christian na mga materials nung time na yun na hindi nga lang considered canon. Kasi ito, pag sinabi natin canon, ang inaalam lang talaga natin, yung galing kay Lord talaga, yung siya mismo ang nagsabi, or talagang in-inspire ni Lord.
So ito mga sinulat ito, laking tulong ng mga yan, no? Kasi inaano nila. Meron din ito, yung Moratorian Fragment. So parang version ito ng New Testament eh. Tapos andyan yung ito in-affirm niya yung mga books sa New Testament, yung Acts, yung Epistle ni Paul, yung Jude, yung 1st and 2nd John, yung so on. So meron din ganoon. Outside lahat to ng Bible si Origen, one of the best theologians in history talaga. So isa pa yan, no? So Origin. Matthew, Mark, Luke, and John, 2 epistles of Peter siya. Ina-form niya yung mga letters ni Paul na word nga talaga ni God yun. Sabihin mo, itong mga taong to, na-recognize nila yung 27, yung New Testament, kahit outside sila ng Bible. Sabihin, merong nag-affirm sa Bible outside the Bible, which is itong mga to, no? Mga totoong tao to, history itong mga to. Yan, to si Athanasius of Alexandria, isa pa yan. So marami sila, hindi lang isa. At itong dalawa, si Jerome and Augustine. Ayun, so anong nangyari? Sana finalize. So 'di ba ang tao ang nag-determine ng New Testament. Ay, kunyari sa New Testament lang, pag-usapan natin yung New Testament. So, yung mga Christians ng time na yon, sila yung parang tulong-tulong sila na determine nila na ito yung word ni God, ito yung hindi. No, kumbaga parang majority rules talaga. Ito, revelation, word to ni God. Nakikita namin, sinulat to ng isang apostol. Totoo yung sinasabi dito, walang contradiction, ganyan-ganyan. Sa lahat ng 27 yon. Pero parang naging official lang siya. Parang bago pa tong meeting na to, yung Synod of Hippo, official na yung 27 parang dito parang parang ginawa lang talagang official, pero parang dito kino-consider na officialize yung 27 books of the New Testament sa Synod of Hippo. Yun yung naging meeting nila nung time na yon. So ito na yon. So ito yung mga na-consider na canon sa New Testament, no? So yung 4 na gospel, Matthew, Mark, Luke, John, yung history, yung Acts, yung Pauline epistles, okay, yung 13. Tapos yung general epistles, yung James, 1st, 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John, saka Jude, and then yung prophecy, Revelation. So 27. Yan na yun, no? Wala nang maladagdag, wala nang mababawas. Yan na yun. Okay? Okay, so sa OT naman, so yung OT kasi, ibang sitwasyon naman yun, no? Kasi nga parang, 'di ba, 400 years yung pagitan ng OT sa kanong NT. Tapos yung OT naman, ang daming book, tapos parang hindi pa talaga, iba yung setting ng time na yun eh. So parang ang nangyari kasi, bago pa yung events ng New Testament, parang yung OT na finalize na siya. Hindi nga lang ma-figure out kung paano yung proseso, pero basically ganun din yun. No? Actually, mas safe pa nga yung OT kasi mas mahigpit yung mga Jew sa writings nila eh. So the evidence clearly supports the theory that the Hebrew canon was established well before the late 1st century AD, more than likely as early as the 4th century BC and certainly no later than 150 BC. A major reason for this conclusion comes from the Jews themselves, who from the 4th century BC onward were convinced that the voice of God had ceased to speak directly. Kasi di ba after ng Malakay, 400 years na yun na wala silang nare-receive na kahit ano kay Lord, walang propetang nagpapadala ng message, walang ganon. So parang nasabi nila na okay, parang tapos na ata tong part na yung Bible natin kasi wala na tayong nare-receive eh. So ang tagal, parang unusual yung ganong katagal na period na walang sinasabi si Lord. So in other words, Yata yung katawag nilang era of silence. yung yun, yung sinabi ko, yung silence nga. 400 years of silence. 400 years yun na walang ganap. Okay, so in other words, the prophetic voices had been stilled. No word from God meant no new word of God. Without prophets, there can be no scriptural revelation. Tama naman. Walang prophets na nagsisend ng message eh. Parang kumbaga sa context natin ngayon, parang parang nasin lang. Wala nang reply, wala tayong nare-receive na kahit ano na, no? Parang nasin lang. Wala kung nasin o na yung message natin. So parang okay, siguro buo na yung sa Old Testament nga. So yun na yun. So yun naging parang one of the accepted na reason. Kaya pinalize na nila ano yung canon sa OT, ano yung hindi. Okay. So ang ending is ito, yung threefold division of the OT. So kung naalala nyo pa, iba yung Bible ng Old Testament, yung mga Jew, iba yung Bible nila, the Hebrew Bible sa kanila. So hindi nila ina-acknowledge yung New Testament kasi nga parang mga Orthodox Jews to, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. So sa Old Testament, sa mga Hudyo, ang division niya is ganito, 3, no? Tanakh ang tawag sa Bible nila. So Torah, parang acronym yun sa Torah, which is law. Yung unang 5 book sa Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Nevi'im, prophets, sabihin mga sinulat ng mga propeta, as the name suggests.
And then ketubim, mga writings, no, yung mga Psalms, Proverbs, yan, yung mga yan. So sa kanila, ilan ang book sa Old Testament uli? 39. 39. 39. Parang sa kanila, parang 36 lang ata, parang ganon. Kasi ang nangyari, kunyari yung Kings, di ba sa atin may first and second Kings? Mm. Sa kanila walang ganon, Kings lang yun. Actually, kaya lang naman, kaya lang, yung Kings talaga, wala siyang first and second, Kings lang talaga yun. Kaya lang siya nilagyan ng first and second kasi mahaba. 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 For ano lang talaga, para lang i-cut yung ano. Ganon din yung kaso sa iba, yung Samuel, yung Chronicles. So, kaya yung Ezra, Nehemiah, isang book lang yan, hindi yan magkahiwalay. Sa atin lang yan hiniwalay kasi nga, for purposes ng ano nga, ng yung length. Bro, Mm. pag ganun, bakit yung Psalms hindi hinati? Okay, kasi iba yung nature ng Psalms, mga kanta yan eh. Good question yun ah. Dahil mga kanta yung mga Psalms kasi yung Kings, yung Samuel, narrative siya, 'di ba? Kwento. Kung papansinin niyo, may kwento, Tama. may kwentong sinusundan. Yung Psalms kasi, collection siya ng mga short songs eh. So, Tama. ganun. Actually, ang daming Psalms hanggang may Psalm 151, Psalm 152 pa. Ganyan. Pero syempre, ang na-recognize lang nila na word ni God, Psalm 1 to 150. Yan. Saka yung Psalms, kanta talaga yan. Parang choir talaga yan, kinakanta yan. Sa atin, tayo, binabasa lang natin. Ang lyrics, no? Oo, lyrics ng kanta yan. Kinakanta talaga nila yan, no? So, yung mga Psalms na. Di ko alam paano nila kinakanta yung Psalm 119 eh. Yung 119. Actually, ano Wala. eh. Ang May yung tradition tayo, mga 105. Christian. ha? May tradition 119, tayo, mga 105. Christians din na, na yung mga lyrics sa hymnals, yung mga sa praise and worship. Kinukuha din yung sa Psalms, kanta di ba? natin galing sa Bible verse. Parang yung tradition na yun goes way beyond pa sa Jewish, sa Judaism pa, no? So, yun yung Oo. nakikita ko lang dun eh. Oo, tama. Yun naman talaga. Kaya nga kung may gift kayo ng songwriting, ang ganda kumuha ka ng yung lyrics mo, kunin mo sa word ni God. Para power talaga. Ayan. So, yun yung Powerful yung song. Oo. So yan yung threefold division ng OT. So parang bago pa yung New Testament, na-establish na talaga yan. So yun na yun. Saka si Jesus, nakakatawa kasi inaffirm niya yung hati na yan. Di ba? Yung sabi niya sa Luke 24:44. Di ba? The words written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Sinabi niya yun eh. So in-acknowledge niya yung tatlong hati ng Old Testament. Tanakh. Ayan. So non-canonical books. Marami na tayo matapos. Ano oras na ba? May 30 na. Okay, so non-canonical books. So ito na nga yung mga books na outside the Bible, no? So pseudepigrapha, okay. Yung original na mga books sa Bible, ang tawag doon autographa. Ibig sabihin yung pag sinabing autographa, yung original talaga, yung unang-unang sinulat talaga, yun yung autograph. Gets niyo yun? Autographa. At sabihin yung, doon ang galing yung sinabi yung word na autograph. Uy, pa-autograph naman. Kasi parang, di ba, parang ang point kaya ka nagpapa-autograph sa author para ma-acknowledge na parang may first-hand connection ka doon sa mismong nagsulat nun. Oo, so yun yung ibig sabihin din ng autographa. Ibig sabihin ng autographa, yung unang-unang beses na sinulat yung word ni God. Di ba, kunyari, si God, may kinausap si Moses, write this down. Nung sinulat ni Moses yung 5 books na yung Pentateuch, yung original na sinulat ni Moses, yung mismong siya yung sumulat, yun yung autographa. Yung copy nun, hindi na autographa yun. Copy na yun. Okay, gets niyo yun? So, in-establish ko lang, no? Kasi pag kung mag-aaral kayo ng theology ng Bible, yung doctrine of inerrancy saka infallibility, yung parang yung kiniklaim natin na walang-wala talagang mali, kahit clerical error, wala talagang mali. Yung mga autographa, yun yung original eh. 'Di ba? Kasi yung mga copies, although wala silang tinuturong mali, pero meron silang clerical errors due to the copying process na hindi maiwasan talaga. Nagkakamali sa spelling. So parang ma-clear lang, sinabi baka kasi 'di ba, apologetics to. Sinasabi nyo walang mali sa Bible, ba't ito may contradiction, ba't may ganun? So most likely kasi clerical error 'yun. Hindi 'yun error sa part ni God na parang mali yung sinabi ni God. No, most likely yung mga errors sa Bible galing yun sa resulta ng maling kopya, clerical, which is very minimal naman, hindi naman marami yun, very minimal, no, hindi maiwasan. Parang yung Bible is 98% accurate naman. Yung Bible natin ngayon, 98% accurate yan. Yung mga 2% na errors, yun nga, spelling error na hindi maiwasan, 'di ba? So wag kayo magpapakumpiyansa. Yung translation misinterpretation, mga ganun. Oo, may ganun talaga kasi nga tao tayo, napapasukan na ng human error, 'di ba?
So, yun yun, no? So, huwag kayo mapraning agad. Bakit may contradiction sa Bible? Kasi maraming ganun sa YouTube, nag-search kayo, para yung mga hindi naniniwala sa Bible, ang pinangbabato nila, may contradiction daw sa Bible. So, pag napakitaan kayo ng ganun, huwag kayo magpapanik, kalma lang kayo. And then, yun nga yun, most likely, yung contradiction na yun, resulta ng clerical error, not of error sa part ni God. Okay? Malinaw yun? Okay, so ano yung pseudepigrapha? So it refers to a writing that is produced by a person who is falsely claiming to be someone famous. Okay, so to cut it short, no, yung mga ganito, kasi nung time na yun, may mga ganito rin, the Gospel of Thomas, the Gospel of the Ebionite, the Gospel of Peter. Alam niyo ba may mga ganyan? The Gospel of Judas. Alam niyo ba si Judas nakagawa pa ng Yes. gospel? Meron. First Ah, Enoch. yeah. So kasi Pero kung pa gospel of Nicodemus pa daw. Oo. So kung ikaw ba Kristiyano at hindi ka hindi ka active sa church yun ng time na yun, hindi ka nakikinig sa mga apostles, baka masway ka ng mga to kasi sikat yung pangalan eh. Uy, si Judas, oh, 'di ba? Siya yung talagang baka totoo to. Okay. So hindi din, no? Kasi nga hindi nga lahat ng umiikot na letters noon porque sinulat ng mga apostol parang word na ni God kasi pili lang talaga yung ina-acknowledge na word ni God. Ang isang case dito si Paul. Alam niyo ba na 4 yung letter sa Corinthians? Sino na? Apat ang Yes, nawala Oo. yung dalawa. Nawawala una yung tsaka dalawa. pangatlo. Oo, nawawala yung una at pangatlo. So yung yung First Corinthians na tinatawag natin, actually yan yung second. Tapos yung Second Corinthians, yan yung fourth. Kasi mababasa mo doon, parang sinasabi ni Paul doon na, in my previous letter, di ba? Parang sinasabi niya yon. May ganong passage sa Corinthians. So parang, Tsaka meron yata dun bro, hindi talaga intended for the Corinthians. oo. May So, isa pang papadalhan dapat pero hindi Oo. nasabi kung anong Very good. So, ibig sabihin lang nun, hindi naman porque sinulat ng apostle, automatic part na agad ng Bible, no? Siguro by wisdom ni God, ang will lang niya maging part ng canon is yung 2nd and 4th Corinthians, no? So, hinayaan na niyang mawala yung 1st and 3rd. Kasi although sinulat yun ni Paul, siguro naman walang mali dun, pero tingin ni Lord, yung mensahe nun is hindi na kailangan pa sa official na canon. O baka redundant na sa 2nd and Baka redundant. Oo, we don't Or- know. Or may baka iba yung nagsulat nun hindi talaga si Paul kasi may mga incidents doon na claiming to be of the apostle to claim their authority pero hindi talaga sila Paul yun. Pwede din, di ba? So we don't know na, no? So, importante, kung ano lang yung nakarating sa atin, yun lang talaga yung inalaw ni God na maging canon, no? Na maging galing talaga sa Kanya. And, Tsaka hindi nga natin mabasa lahat ng dalawa eh. oo. Hanapin nyo pa yung una at pangatlo. Hindi naman. Hindi natin may memorize. Oo, tama yan ate. Good point, Ate Tess. And then, ito pa, no? Meron ding extra canonical writings. So, itong itong mga to, you can bet na heretical na tong mga to. Na-prove na heretical to. Actually, yung Gospel of Judas, parang, yun ba yung nagsabi na may asawa daw si Lord? Parang si Jesus daw. Parang may Mary Magdalene. Oo. Yan yata yung na may binigay daw na revelation si Christ kay Judas na ano ba yun? Medyo bizarre yan eh. Oo. Basta, ang weird ng mga yan. Oo, pero pag narinig mo yan, talagang haltang mali, no? So, itong mga to, mali yan. So, pseudepigrapha. Safe bet na mali na yan. Etong mga to, hindi siya official na word ni God. Okay, so galing lang to sa tao. Pero, ang laking tulong pa rin. Sabi ko nga, di ba, merong mga books no, na hindi naman siya part ng canon, pero somehow, pro-Christian pa din. Kumbaga, wala silang intensyon na magturo ng mali. Nakakatulong naman sila. Oo. So ang isang gusto kong mabasa dito talaga, yung yung pang-apat. Sinong kaya i-pronounce ng tama to? Sige nga. Yung itong pang-apat. Pang-apat? Didache? Ano na? Di ba Didache? may book yung yan? Di Hindi, ba may book yung si Bo Sanchez yan? Hindi. So ang tamang pronunciation nito is Didache. Hindi. DDK. DDK ang pronunciation. Wow, DDK. DDK, may. So itong DDK, hindi siya word ni God, hindi siya part ng canon, pero sobrang laking tulong niya. At gusto kong mahanap yan, gusto kong makahingi ng copy niyan kasi ang kinikwento diyan is yung buhay ng church ng time na yon. Ano yung practices nila, parang history siya at the same time parang book of instructions din kung paano i-conduct yung service. Parang ito yung mga practices namin, ito yung ano. So kasi di ba nag-seminary ako. Ilang beses na-refer tong DDK kasi yung sa Acts limited yung info eh. Pero yung other supporting na kaya di ba kunyari nalaman natin yung tungkol sa love feast. Alam niyo ba na may love feast?
yung mga Kristiyano ng time na yon? No idea. Okay, First so timer. kasi yung early Christians na may tinatawag na love Love feast, Valentine's. Valentine's. So, Hindi ayan na na. Valentine. Hindi. Pag sinabing love feast, kasi 'di ba ang mga Kristiyano noon, sa Acts 2, okay, para formal, ito lang yung official na reference sa Bible ng yung buhay ng mga Kristiyano noon, yung sa Acts 2. 'Di ba? Ang ginagawa daw nila, ito yung lifestyle nila, kaya importante itong part na 'to eh. So dito mo rin masusukat kung yung church nyo healthy. 'Di ba? Sabi dito, and they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship. No, so dapat yung church nyo dapat ang primary talaga is healthy kayo sa Bible teaching. Dapat doctrinally sound kayo. Yan. So pag yung church mo hindi doctrinally sound, medyo alarming 'yon. Saka yung fellowship, napaka-importante talaga nun. 'Di ba? Yung meron maganda yung samahan ng bawat isa. So dito fellowship lang sinabi. Hindi na dinetalye. Pero yung DDK, dinetalye niya yan kung anong klaseng fellowship yan. So, ang nangyayari pala noon, merong love feast na nangyayari. So, ang ginagawa nila talagang nagtutulungan sila. Yung parang kada service nila may kainan, which is hindi naman bago sa pandinig natin yun. Kasi parang yun din yung ginagawa natin ngayon. Diba? Every time may D-group, may pagkain. Kaya yung iba dyan, Agape daw nakalagay mo. Agape Ako. feast. Sinata yun. 4 na D-group yung sinalihan. So ganun sila noon, no? So Alala mo nun sa ako na abutan mo to, pero during our time in UST, may tinatawag silang bago mag-Christmas o bago mag-Paskuhan, pina-practice nila yung agape celebration, nagpapakain yung UST, no? Baka yun yung tradition na kinukontinue ng UST. Yun yung tingin ko. pwede rin, no? So parang ganun yung konsepto no? Kumbaga may love feast sila, parang sharing talaga ng food. Nag-ano talaga sila, nagfe-fellowship talaga sila. Pero kasi nga, ang term na ginamit talaga nila, love feast. So ngayon, yung mga hindi Christian, narinig mo yun, nagla-love feast daw kami sa baba. Nakatago pa sila noon. So ang dating sa iyo noon. So ang dating sa kanila noon, parang yung love feast, parang bastusan, nagbabastusan sila doon. Oo, so kaya na-misinterpret tuloy. Pero yun nga, no, yung mga bagay na yan, sa DDK yan nabasa. No, siya yung DDK yung nag-a-account niyan. Kaya parang sabi ko, Lord, pahingi akong copy nito. Kasi meron namang modern, pero gusto ko mahanap to. Kasi parang ang ganda niyang supporting, no? Kasi marami siyang binibigay na info na hindi na dinetalye doon sa word ni God. So, yan yung mga, parang goal ko, ma-acquire. Ano daw? Ha? Bro, ano dun sa principles yung hindi na-meet nung DDK? Yung sa DDK, kung alin doon yung transform, siguro yung mga transformative power, wala siya ng ganun. Saka yung writing din, kasi ang sumulat noon, hindi kumbaga, hindi siya yung parang isang apostle lang. Parang may siya. Hindi apostle or, di ba nakalagay kanina? Hindi, Apostle parang or yung have a sumulat close niyan, connection with an yung sumulat niyan, hindi siya yung parang galing lang sa isang apostle, parang marami sila na nag-contribute ng ganun. So, kaya baka siguro hindi siya kinonsider. Compilation siguro. Para siyang compilation. Hindi siya yung parang isang author lang yung sumulat. Marami nagsulat. Yun, The Teaching of the 12 nga. Yeah, Teaching of the 12. So parang siya, parang compilations lang ng mga teaching, saka ina-account lang nila yung ganap ng time na yun. More records. Di ba mas authoritative yung ganun? 12 na sila nagsulat. Hindi naman hindi yung 12 mismo sumulat, parang yung mga ordinary Christians. Kinumpile lang niya. Oo, kinumpile lang nila yung mga alam mo yung the first 12 apostles. Oo. Parang gano'n. So more kasi parang history kasi siya parang commentary din in a sense. Parang inaano niya, ganito yung lifestyle namin noon, ganyan kami, nagaganto kami, ang ganyan. Ito yung order namin, ganyan. So ang laking tulong ba? Gusto ko talagang mabasa yung DDK na yan ng buo. Pahapiyaw lang nababasa ko diyan eh. Yan. So ayun. So ayan yung may mga ganung books no, nag-exist sila na hindi sila Bible pero nakakatulong sila in a sense. Okay. So ito na, dito na tayo sa the bad side, hindi man bad side, the Apocrypha, no? So pag sinabing Apocrypha, ikaw yung Apocryphos, meaning hidden or concealed. So ibig sabihin, ito yung mga books na hindi natin consider talaga canon, pero for somehow dinagdag ng iba, no? Yung kunya, yung Roman Catholic Church dinagdag nila. Yung Protestants nire-reject natin yun. So ang issue na lang natin ngayon is sa Old Testament Apocrypha.
Okay, kasi yung New Testament may apocrypha din pero na-resolve na yun, buti na lang no doon sa Synod of Hippo. So kunyari ito sa Hebrew, sa Old Testament, ang daming dinagdag yung mga ganyan. So Ecclesiasticus, Judith, yan. Actually nung Maccabees, pa. nung bago akong Christian, wala akong Yes. nagdi-disciple sa akin. Ito yung gamit kong Bible. Nagko-quote ako sa mga yan. Hindi ko alam bawal pala. Mali pala. No? So yun ang kagandahan ng may discipleship, no? So sa NT meron din, ayan, yung mga Apocalypse of Peter, okay, the Acts of Paul and Tekla. Ito Valentine's ngayon. Alam niyo ba kung sino si Tekla? Kilala Yun niyo? yung ano, Komedyante. Alam love, niyo, love interest. hindi yan yung komedyante ha, pero ayun nga. May alala ko, sir. Sige, Pero alam, love interest ni, ito, ano, ni Paul. sige, saktoin natin dahil Valentine's ngayon. Alam niyo ba na may Tekla sa buhay ni Paul? So sino si Tekla? Oo, Okay. meron. Wait lang, single si Paul, 'di ba? Single si Paul. Praise God, single. 'Di ba? Praise God mga single. Okay, pero kasi, 'di ba nagmi-ministry siya, nagmi-mission siya. So hindi maiwasan, 'di ba nasa public ka, may public ministry ka, ang daming nakatingin sa iyo. Hindi maiwasan na merong mga magkaka-crush sa'yo. Tama ba? Oo, nakakapogi ba maging man of God? May mga may tao dyan. Parang ikaw na tanong. Ito ba yan? Okay. May nagka-crush. Okay, so hindi maiwasan may nagkaka-crush. So si Tekla kasi, ano siya, mayaman siya, edukada siyang babae, kakasal na siya. Kaso parang ang kwento daw, di ba engaged na siya. Nung nakita niya si Paul, di siya Christian, pero nung narinig niya magturo si Paul, parang na-hook siya dun sa message ng about kay Jesus Christ. So nag-decide siya na parang nagka-change of heart siya. So kinat niya yung engagement niya, hindi niya tinuloy. Tapos parang nag-ala missionary na rin siya. Parang sinundan niya si Paul, no, kung saan man. Mayaman yan sa Tekle. Mayaman yan. So, she is an aristocratic woman who, despite great opposition, upon hearing the preaching of Paul, renounces her family and fiancé to follow him. Wow, si Pogi! Tekla. Sana all, Jeff. Pogi. Pero hindi Sa naman, babae, ang haba ng hair. pero hindi naman si Paul siguro yung pina-follow niya talaga. Si Lord, si Jesus Christ naman. Pero parang ang tingin nga kasi ng mga tao, parang naging fan siya ni Paul. Parang nagka-crush siya kahit sinusundan niya. Lakas pala makapogi. Pogi. Valentine's sa vibe. Pero ayun, diba? At least alam niyo na may Tekla pala sa buhay ni Paul. So syempre hindi na nakwento yun sa Bible, diba? Pero nalaman natin sa tulong ng mga extra canonical books. Ganun, may follower siya. Yan, si Tekla. Yun yung aming maalala tonight. Nagising. Si Tekla Nagising ang mga na, diwa niya. si Tekla na nagkaroon na rin ng buhay na celibacy dahil kay Paul. Oo. Wala siyang beya. Dapat may beya din siya. May pictures yung dalawa. Ayan mukhang maganda rin siya, no? The Acts of Paul and Tekla. Mabaho lang pakinggan yung pangalan eh. Pero, ayan, Oo nga, sa atin. Pero sa kanila, maganda yan. Maganda rin. Patingin ni Tekla. Maganda rin natin. Marami daw miracles din na nagawa si Tekla through the power of the Holy Spirit. Kaso di natin mako-confirm yun kasi syempre sa Bible lang tayo magre-rely. So ano lang talaga tayo, hanggang ganun lang, hanggang speculation. Long neck, Rosy chicks. Rosy chicks. Model, Rosy chicks pa. Pero si Paul, accurate yung picture na yan kasi sabi nga daw nila si Paul daw panot. May nalaman ako reference yun, brother. Kasi si Paul, even though meron na siyang dedicate yung buhay niya sa apostolic ministry niya, meron siyang pinapractice pa rin na Jewish practice na tawag yung Nazareth vow, yung nag-shave talaga sila ng buhok on a certain period of time. Yun daw yung time na nung last daw niya na Nazareth vow sa Jerusalem, may nagplot na ng arrest niya, gusto na siya exile sa Rome. Parang yun yung kwento. But may practice na the Nazareth vow. Actually, yung itsura ni Paul, galing siya sa outside, sa extra biblical literature eh. Yung nagsabi nga daw na ganyan daw yun, na panot siya. Pero yun nga, outside the Bible yun. Pero nakakatulong, di ba? Kasi nagkaka-idea tayo. Although hindi natin ma-hold yun as authoritative, kasi hindi word ni God. Pero at least somehow, di ba? Okay na rin. Ayan. So ang ganda, no? So why not canonical? Okay, so bakit hindi to kinonsider na canon tong Apocrypha? Kasi unang reason, they abound in historical and geographical inaccuracies and anachronism. Kumbaga, ang daming contradictions in terms of history and geographics. Tapos, ito na, pangalawa,
they teach doctrines that are false imposter practices that are at variance with inspired scripture. Doon pa lang okay tapos ng usapan eh. May mali, may contradiction, no? So kagaya yung sa Maccabees, doon nakuha yung sa purgatory. Yung konsepto ng purgatory, doon nakuha yun eh sa Prayer of the Maccabees. dead, pray for the dead. Oo, yung mga prayers of the dead, doon nakuha yun. Eh, we don't pray for the dead kasi 'di ba ano sabi sa Hebrew, Mm. after death comes judgment. Husgahan na tayo. So no, hindi na mapagpipray yung mga patay, no? And they resort to literary types and display artificiality of subject matter. And the pangapat, they lack the distinctive elements that give genuine scripture its divine character, such as prophetic power, poetic, and religious feeling. Kung nabasa nyo na yung mga books na yan, kung hindi ka pa Christian, mababaw ka pa sa faith, hindi mo masabi yung difference eh. Pero pag mature ka na, parang talagang babad ka na sa 66 books, pag nabasa mo mga to, medyo iba nga. Medyo iba yung amoy, parang iba yung sense, no? Parang mapafeel mo na parang may something. Yan, so may ganun nga siya. Parang madiscern mo naman eh kung sanay ka sa word ni God. Ayan. So ito bang isa, saka dito sa book, dun sa book na yung book nila McDowell, ang dami pang pinrovide na additional reasons kung bakit hindi siya word ni God. Wait lang ah. Yan, so wait lang sa Old Testament to eh. Haba, di ba? So, sabi nga basahin niyo ito eh. Yan. Ito yung mga reasons ba't mali sila eh. Wait lang ah. It's yung ano. Ito, balikan natin yan. So ito yung isang reason kasi ba't hindi siya ano, kasi ito parang ang daming kumukontra sa mga yan. Kunyari si Philo, Alexander, Jewish philosophers yan, hindi nila na-recognize yan. Tapos si Jesus mismo. Okay, si Jesus mismo. Wait lang, basahin ko muna to bago ako para dire-diretso na. So ito, diba, yung sa Jewish scholars, hindi nila na-recognize yan. No canon or council of the Christian Church recognize the Apocrypha. Many of the great fathers, yung mga outside nga sa Bible, hindi rin nila pinansin yung mga yan. Hindi nila recognize yan as ano. Eh syempre, doon na tayo sa pinaka-authoritative. Si Jesus mismo, hindi niya kinote yung mga book na yan. Never niyang minention niya, never siya nag-quote sa mga book na yan. So Jesus in the saka yung mga apostles din, New Testament writers, never once quote the Apocrypha, although there are hundreds of quotes and references to almost all of the canonical books of the Old Testament. Trivia lang, kasi diba si Jesus lagi siya nagko-quote sa Old Testament. Tingin nyo, ano ano yung favorite niyang book na i-quote? Tingin nyo. Psalms. Very good. Halos kinote niya lahat ng book, no? Pero lagi niyang kinoquote Psalms. Ayun lang. Ayan, Psalms, ang favorite ni Jesus. Ayan, so yun yung chart na kung ilang beses niya kinote yung mga book sa Bible. Ay, sorry. Ayan, so madalas Isaiah ang halos tabla yung Isaiah, pero pag binilang mo talaga, top 1 yung Psalms, no? Madalas ginagamit, kinoquote ni Jesus yung Psalms, 'di ba? Yung Eli lama sa baktan, 'di ba, sa Psalms yun? Parang yung Isaiah, marami rin doon kinote Marami si din, marami din. Father, why you have not forgiven? Hindi, yung why have my God, why have you forsaken me? 'Di ba Psalms 'yun? Oh, 'di ba? So lagi siya nagko-quote sa Psalms. Then nagko-quote din siya sa iba, no? May mga books na hindi siya kinote, pero it doesn't mean na hindi na canon 'yun. Pero yun nga, yung Apocrypha, dagdag argument 'yun kasi talaga hindi in-ignore talaga siya ni Jesus Christ. 'Di ba? So ayun. Tapos, may isa pang nagpatak sa akin, bro, na ano eh, na yung sinabi niya sa Psalms na i-question siya ng mga teachers of the law na is the Messiah the son of David? Yung ano, sinabi ni Jesus Christ, parang ito yung affirming na yung ina-affirm niya rin yung divinity niya eh, na how can the Messiah be the son of David if David calls his God his savior or Messiah, parang ganoon. So ibig sabihin nun, he is really affirming his divinity. Yung pala sa book of Okay. Thank you for sharing, Jojo. So dito sa book ni McDowell, basahin nyo na lang kasi nandito yung mga mali sa mga book na yan. Kunyari sa Tobit, it's a short novel, strongly Pharisaic in tone. It emphasizes the law, clean food, ceremonial washings, ganyan. It is clearly unscriptural in statement that almstones atones for sin. O dun pa lang, maling-mali na yung Tobit dun. Diba? So, yan. So, kada mali sa mga book nilista nila McDowell dito. So, syempre, hindi ko ma-discuss dito. Kaya ito, mag-alasing na sa 9 na. Ayan. So, basahin nyo na lang ha. Nandun yan, yung mga mali, kada book. Diniscuss nila yan.
Okay? So, tapos na tayo. So, conclusion, ironically, what has become best known in our culture over the past generation, both inside and outside of Christian circles, is the flurry of skepticism that certain narrow secular scholarship and pseudo scholarship unleashed. This is ironic because in each instance, the less quoted majority of scholars have increasingly come to recognize that the evidence is actually stronger for the trustworthiness of the scripture in each of these areas, as long as that trustworthiness is appropriately defined by the standards of iniquity. So in other words, anong pinag-usapan natin ngayong gabi? So yung Bible na binabasa nyo ngayon, 'di ba? Salang-sala 'yan. Ibig sabihin, hindi yan parang dumating na lang parang, ay, ito yung trip ko lang na ipagkabit-kabit ng ganun. Yung sinasabi kanina ni Kuya, 'di ba? Yung inaalala nyo si Kuya, yung sinasabi niya yung ano, yung ito, yung sana si Kuya? Ayan na. A bunch of white dudes looked into the Apocrypha and in the extra biblical text and decided they don't think that that fits their narrative. Yeah. The canon we use today comes from Saint Athanasius the Great, the Bishop of Alexandria, Egypt. He was born there. So our canon came from an African bishop. Plus, the Apocrypha is still debated among Christians. Protestants don't really use the Apocrypha. The Ethiopian Church uses a lot of Apocrypha, as well as some pseudepigrapha works. The Catholic and Orthodox Church use some Old Testament canon, but consider them deuterocanonical. The Old and New Testament canons were not just put together one day to fit an agenda. They took centuries to develop, with church fathers debating about which books would best encapsulate the Christian faith. For the New Testament canon, all seem to have accepted the four Gospels, Acts, and Paul's epistles, as well as 1 John, and most also seem to have accepted Hebrews and Revelation. So it's not like there was extreme disagreement among the church fathers when it came to the canon. Nagas niya yung paliwanag. So una muna, sinagot niya yung issue na white men daw. Kasi yung mga tao nung time na yon, iba-ibang lahi, may Egyptian, may African. So yung parang sabihin mo na this is a Western propaganda, mali yun. Tapos pangalawa, ilang libong taon ang dinaan, hindi naman naging overnight dinesisyonan yan. Ay, ito yung canon, ito yung hindi. Years, di ba? And ang daming pinagdaanan. Dumaan pa sa missions, may persecution. Pakinailangan pa umabot sa ganun. Para lang talaga ma-distill kung masala talaga na ito talaga yung mga canon, no? Ito yung mga books na talagang iniingatan ng mga Christians ng time na yun. Ito yung ano, so hindi siya out of propaganda, hindi siya parang agenda, no? Talagang maraming nasakta, maraming namatay, 'di ba? Kasi umabot pa sa persecution. So parang yung statement kanina ni Kuya is parang talagang ano siya, accusation lang siya, no? And unfounded and insensitive in a way kasi hindi niya alam na naging madugo pala, no, ang history ng formation ng Bible. Na umabot sa ganun, umabot sa persecution. So, pero yun, at least nasagot, 'di ba? So at least makita nyo na yung Bible na hawak nyo ngayon is talagang you can be sure na yan talaga yung word ni God. Kasi ano yan eh, parang every time you open it, every time na babasahin nyo yan, you can be parang confident na yung kinakausap mo ay si Lord. Kasi talagang maraming taon ang lumipas, maraming tao ang nag-decide na para masabi na maraming mahaba yung proseso para ma-determine na ito ang salita ng Panginoon. Okay? So, tapusin na natin dito sa video na to. Kasi parang, hayaan ko na siya, panoorin nyo na lang. Okay. First of all, I got really excited when you said that you did speech and debate in college, because that's what I do, and I love it. Tell. Yeah. So, yeah, kind of obvious, can't hide it. But actually, my question. Ano pala, no? Ang sasagot ay si Nabil Qureshi, yung namatay na apologist, no? Yung yung sa presuppositional, yung sa mga Muslims. So, patay na to na. Pero, Question comes from one of my teammates. I get into a lot of theological debates because, as you know, that's a community that doesn't really have a lot of religious background in it. It's all very intellectual and not really seated. And so he was talking to me a little bit about Christianity. And he asked me the question, where is there proof outside of the Bible that Jesus existed, the history of Christ and who he was? And I said there were writings out there, but I wasn't really sure what they were. So if you could... That's a good question, but it's also somewhat wrong-headed. Wow, I sounded like a politician there for a moment, or I sounded like a boss giving a report. Anyway, it is a good question, but it is somewhat wrong-headed because the Bible is not one book. You've got 39 Old Testament, perhaps more if you're Catholic. You've got 27 New Testament. And, you know, so to treat it all as if it were just
unallowable evidence is kind of short-sighted because the people who Nagets niyo yun? Ang ganda ng sagot niya. No, parang yung, di ba sinasabi nila, kaya mo bang patunayan yung Bible ng outside sa Bible? Parang ano nga yun, maling tanong yun. Kasi ang Bible, hindi siya isang book lang. It is 66 books na pinagsama-sama lang. So, it is 66 different books na affirming one another. Hindi sila parang isa lang talaga. Baga pinoprove nila yung isa't isa. 66 na ebidensya siya. Hindi siya isang ebidensya lang. 66 na book, 66 na ebidensya. So, ang ganda ng sinabi niya doon. were not Christian, were not followers of Jesus, the moment they believed him to be risen, they became followers of Jesus, like Paul. And so if you're going to cut out everyone like that's testimony, that's everyone who has one position, even though they're coming from all these different backgrounds. So that's the first thing I would say. It's not quite a fair way to treat the evidence. But there is plenty of evidence outside of the New Testament. For more on this, go to the work of Gary Habermas. He has a book called Historical Jesus. I believe it's free on his website, garyhabermas.com. But he lists all the extra biblical records of Jesus in the New Testament. Outside of the New Testament. So, for example, Pliny the Elder, right? Pliny's writing a letter to Trajan. It's in book 10 of his epistles. And as he's writing a letter to them, he says to Trajan, basically he says, look, I've got all these Christians. I've been asking them what they do, and they just tell me that they're trying to be good and helping people, but I don't believe them, so I've been killing them. Emperor Trajan, tell me how I'm supposed to do this. Should I be seeking them out and killing them? Or should I wait till they come to me? Maybe someone brings them to me. What should I do? In the process of writing this letter, he says that Jesus is worshipped as a god very early on. In other letters, we see things, for example, Lucian of Samosata, we see that in the Talmud, which is a Jewish source, we see in Marabar Serapion, we see in Tacitus. These are all non-Christian, non-New Testament sources. All of them say Jesus was killed by crucifixion. So that is why scholars like Bart Ehrman, who I mentioned before, like Paula Fredrickson, like Marcus Borg, who I believe recently passed away, all these scholars who are non-Christian can say we can be certain that Jesus Christ died by crucifixion under Pontius Pilate. Paula Fredrickson even says that this is one of the most certain facts of history. Not just as certain regarding Jesus, it's one of the most certain facts of history because these records are so widespread from so many different people. Not just Christians in the first generation in the New Testament, also Christians outside of the New Testament from the first generation. So read a letter like 1 Clement, which is Christian but not in the New Testament. From people who are Gentiles, like Tacitus and Lucian, from people who are Jews, like the Talmud and Marabar Serapion. You've got a lot of this stuff everywhere. But I would be very remiss if I said that you can just toss out the New Testament. It's really not the right way to do history. Okay. Nagets niyo? Okay. So, agree ako dun, no? Parang mali sabihin na parang bawal mo gamitin yung Bible para i-depend yung Bible. Kasi una mo na nga, iba-ibang books yun, no? Hindi sila isa lang. Parang although isang author yon, pero yun nga, it's separate siya. Iba-ibalay sinulat, iba-iba author. So, they are affirming one another. Saka parang mali naman sabihin nyo na parang, ito yung, parang ang dating kasi, no, parang namimili ka ng ebidensya. Uy, bawal mo gamitin yung ebidensya na yun, ha? O, ito yung, iba, yun, kumbaga may murder, tapos may pinangsaksak, tapos sasabihin mo sa akin, hindi, bawal mo gamitin yung kutsilyo na ebidensya, wag yan, hanap ka ng iba. Parang ano yun yung gustong pasabihin ni Nabil, parang mali naman yun. Kasi the New Testament, the Bible itself, is the evidence. No? Kumbaga, kaya mali sabihin na hindi pwedeng gamitin ng Bible. The Bible can be used, no? And you know, para masatisfy din yung gusto mo, meron din outside the Bible, di ba? Nakita nyo, di ba? Ang dami. Sila Origen, Justin Martyr, yan. So, talagang lahat sila nag-affirm na si Jesus ay totoo at talagang nag-exist siya. And so is the Bible, no? So, talagang you can be confident na word ni God yan. Amen? So, that's it. Tapos na yung session natin for tonight. Yan. So, share ko lang din bro yung doon, no, yung sa ganung tanong. Parang tingin ko imposible siya na hindi ka pwedeng mag-mention ng nasa Bible kung ipoprove siya. Kasi in the first place, yung places and events sa Bible, nangyayari talaga sa mundo. Hindi ko pwedeng sabihin yung Mount Sinai, nakalagay sa Bible yun. hindi mo pwedeng
tanggalin yung existing talaga na place sa totoong mundo na nami-mention sa Bible. So imposible talagang i-prove yung Bible nang hindi ka nag-mention ng something na nasa Bible. Yeah, tama. Yun nga, kasi the Bible itself can be accepted as evidence eh. So, ayun lang, no? I think, so alas 9 na. So, I think that's it for tonight. So, gising pa ba kayo? Puro naka-off camera nyo, ah. Yes, guys. So, I hope may natutunan naman kayo ngayong gabi. Okay. At ma-appreciate nyo na yung Bible. So, at least makita nyo talaga na yung book natin, yung Bible, is talagang it's a historical document. No? It's talagang ancient historical document na preserved throughout time. Makita mo naman yung pagkilos ni Lord. So, I hope na mas tumaas yung respeto nyo sa Bible, tumaas yung talagang nyo dyan, yung parang yung paghanga nyo, and yung pag-iingat, yung yung reverence ba tawag? Reverence, di ba? Saka yung pagpapahalaga, na you don't take it for granted, no? Kumbaga talagang i-appreciate nyo yung na meron kayo niyan kasi nga yung iba wala niyan, nag-aano silang ganun. So talagang i-apply nyo sa buhay nyo. Yung sela nga, 'di ba, yung heart. I-apply. And speaking of heart, advance happy Valentine's, no, sa inyong lahat. And so alam ko nga sabi natin test, no, baka yung si Paul at si Tekla lang maalala nyo sa lesson ngayong gabi. Yeah, but anyways, no. So I'm happy for you sa mga magse-celebrate. Yeah. So sa mga single, ano na lang, matulog na lang kayo. Joke lang. Joke lang. Well, dating din yung time nyo. Okay. Yan. So, ano lang kayo, pursue nyo lang si God and siya na bahala dyan. Amen? Sige. Amen. Okay, sige. So, tulog na tayo. Let's pray na muna. Let's close in prayer, no? Ay, kung magpipicture pa ba tayo? Okay na. Baka tulog na kayo. Nakaiga na kayo. Okay na. Sige na. Pray na tayo. Okay, so let's put ourselves in the presence of God. So, Lord, thank you so much for tonight. Thank you po sa napakagandang discussion about the Bible. It's a privilege, Lord, na matutunan lahat to, Lord, na ma-appreciate namin yung pinagdaanan ng salita mo from its writing up to its formation and canonization, and eventually makarating nga sa amin, Lord. It's such a long journey, Lord, pero yet nakarating sa amin yung salita mo na sinabi mo years ago, thousands of years ago, Lord. So Lord, una kong prayer, Lord, is talagang bigyan mo kami ng humble heart, Lord, na talagang mataas yung pagrespeto sa word mo, na talagang pinapahalagahan namin yon above all else, na hindi namin pinapabayaan yung pakikinig sa salita mo araw-araw. And then also pray din, Lord, na sana higit sa lahat, Lord, na yung buhay, yung salita mo, Lord, ay ma-apply sa buhay namin, na hindi man kami yung maging talagang super galing nga na theologian or apologist, pero I pray, Lord, na sana at least at the bare minimum, Lord, no, lahat ng umaattend sa klase na to, Lord, is talagang maging Christians na talagang solid sa'yo, Lord, na talagang hindi sila madaling masway ng mga wrong teachings, no, hindi sila masway ng mga doubts, Lord, na talagang faithful sila sa'yo, buo ang tiwala at buong kumpiyansa nila na totoo yung salita mo, Panginoon. I also pray, Lord, for a peaceful and restful night, nakapagpahinga ang lahat, and I pray for a blessed week ahead, na sana lahat kami dito maging productive at maging safe yung week namin, Lord. And lastly, Lord, I pray na sana next week, allow mo kami magkita-kita muli as we continue to study itong ginagawa namin about apologetics, Lord. So thank you so much for this blessing, Lord. Thank you for everything, and I pray this po in Jesus' mighty name. Amen. Amen. So good night. Thank you for your Thank you, time. Jeff. Bro, thank you, Good bro. night. God bless. See you Thank next you, week. boys. Good night. Thank you, Kuya Jeff.